Yung nagpakulong sa dalawang katulong, stupid, God, you the pa. That is murder, sir. As simple as that. Stop. Huwag kang ganun sa harap ko. Kasi pahain kita eh. Sige, sugod, laban, labanan ng katiwalian. Sige, sugod, laban, sige, kaibigan. Kampi ng mga inaapi, totoong suguman ng bayan. Kasama mo sa pagkikipaglaban, tunay na hindi ka iiwanan. Natutupo, Mr. Grand Master, idolo ng mga Pilipino. Sa katapangan iyong maasahan, hindi ka pababayaan. Aksyon agad, kilos agad. Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Aksyon agad, kilos agad. Malupit, humagupit, ang lahat ko. Ni Rapi Tulfo, wanted sa radyo. Dito ang takbuhan mo. Wanted sa radyo, hindi ka na maaaring kabyado. Wanted sa radyo, handang tumulong sa iyo. Wanted sa radyo, wanted. Prove it to me, Colonel, na hindi ka takot dito sa iho di p***. Anong klase yan, sir? Garapalan eh. Banan ng katiwalian. Sige, sugod, laban. Sige, kaibigan. O kabataan at mga kababaihan, inyong tingin sinin niya katuran. Inyong bigyan ipapalitan ng iti sa kanyang pinilupit di mapapawigan yan. Ang ating mga kaibigan, sapatin sa radyo, arawin makukumpleto. Serbisyo publiko, tapat sa tao. Tiwalay sa gobyerno, humanda na kayo. Yung mga tao mo na nagkulong, yung mga katulong, stupid, God, taratat, iho di p***. Kinatatakutan ng salot sa lipunan. Ikaw yung amo, hindi mo alam. Ano ka klaseng amo? Tatatong piskal na ito. Malupit, humagupit, ang lahat ko. Ni Rapi Tulfo. Sir, tayo Pinagpilitan niya ipang-inquest, siguro binayaran kayo ng mga amo. Umalis ka na dyan. Umalis ka. Ibig pulis, sabihin, state dalawa ang bureau. bobo at gago ron. Police and fiscal. Anong klase yan, sir? Talagang halatang halata eh, sir eh. Kumbaga sa garapalan eh. Sa radyo. Colonel, Yes, sir. tatanga-tanga yung mga tao mo. Isang magandang Martes ng hapon sa inyong lahat ng mga kapatid. Maulan na Martes sa inyong lahat kaya stay safe mga Stay safe? kapatid. Stay Yung dry? Oo nga, yung mga wala namang lakad sa bahay na lang po kayo. Manood na lang kayo ng Action TV. Tama. At ng Wanted sa radyo. At syempre, welcome po sa isa na namang nagbabaga. Paiinitin po namin ang inyong mga hapon. Ako po si Nina Taduran at babati na po sa atin ang ating nag-iisang Mr. Action Man, ang astig pagdating sa public service, ang tunay na tagapagtanggol ng mga inaapi at ang hari ng public service na si Idol Rafi Tulfo. Diyos maray na po kanina. Luzon, Visayas, Mindanao, mga gigo mo na mga Bisaya, maing hapos na nintan nagapamino ko lang sa Radyo 5 og nakatanaw sa Action TV, Channel 41, og daghang salamat. Maulan nga, maulan. Maulan, malakas. Kaya yung mga walang lakad dahil baha, kesa mabaha kayo, mas stranded kayo, manatili na lang po kayo sa inyong mga bahay habang humihigop ng kape at mainit na sopas, manood kayo ng Wanted sa radyo. Thank you. Okay, at wag na po nating pataga. Pero bago yan, syempre, at Rafi Tulfo in Action lamang yung social media account ni Idol sa Facebook, sa YouTube, at sa Instagram. Alright? At wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Umpisahan na natin ang ating sumbong at aksyon. Wala pa tayong OBBC-BB kaya diretso na tayo. Okay. Si Marites Domegina po ba ang pronunciation nito? Siya po yung kapatid, ang nirereklamo niya ay yung amo ng kanyang kapatid na isang kasambahay dahil sa ginagawang pananakit dito. At 10 years na po daw po siya sa kanyang amo. Miss Marites, magandang hapon. Magandang hapon po. Si Miss Leveline Domihina, kapatid po ninyo. Opo. Sino mas matanda po sa inyo? Ako po. Alright, nakababatan yung kapatid at humingi po siya ng tulong sa inyo na ma-rescue. Opo, mayroon pong nakakita sa kanyang concerned citizen po na tumulong po sa kanya. Hindi po namin alam kung ano po nangyayari sa kanya. Ngayon po yung concerned citizen po na nakita siya na duguan. Duguan? Opo. Sige po. Diretso na tayo sa kanya. Mas maganda magagaling mismo sa kanya dahil nasa telepono na po siya. Opo. Si Miss Leveline. Miss Leveline, magandang hapon sa iyo. Miss Leveline, magandang hapon. Line 2, si Miss Leveline.
Wala. Okay. Tuloy niyo po, ma'am. Duguan? Yun po, yung concerned citizen na po yun, tumawag po sa kapitan ng barangay Santa Lucia para po kuhain sila nung barangay kung Saan po siya nakitang duguan? Doon po sa lugar ng amo po niya. Hindi, ano po siya? Naglalakad? Namamalengke? Naglalakad po siya, nagkaroon po siya ng pagkakataon para po makatakas. Duguan sa saan po siya? Duguan sa mukha po. mukha. Puro kalmot po yung mukha ng kapatid ko. At itinanong niyo po or tinanong siya nung kapitbahay o nakakita kung ano nangyari? Opo. Anong sabi niya po? Ang sabi po niya, alam po nung mga na siya po isinasaktan ng mga kapitbahay. Alam ng mga kapitbahay na siya sinasaktan ng Opo, amo. yung pong mga katabing bahay po ng amo niya ay kamag-anak din po. Okay. Mga kamag-anak din yung mga katabing bahay. Kamag-anak po nung amo. Opo, nakikita po nila kung ano po yung nangyayari sa kapatid ko. Saan daw po nanggagaling yung kalmot? Naikwento ng hubad doon sa nakakita kung Opo, saan nanggaling yung kalmot? opo, doon po sa amo niyang babae. Kinakalmot daw po siya? Opo. At bakit daw po ginagawa yon? Hindi nga po alam ng kapatid ko kung ano po yung dahilan para po siya iganunin. Hindi po makatao po yung ginawa niya sa kapatid ko. Talagang hindi nga ho makatao yun. Kanina ho, nasa telepono na po si Miss Levelyn for whatever reason, hindi natin nalaman or malaman kung bakit bigla ho siyang nawala. At babalik na lang po namin kayo ulit sa booth at tinatawagan na lang po ulit ng mga kasamahan. Yung pong kasambahay at tinatawagan yung pong amo. Sige, babalik muna. Ano lang tayo muna. Paano natin kakausapin yung PNP? Hindi natin alam kung ano talagang problema. Di ba, Carol? Tama ba ako? Siyempre, alamin din natin yung problema. Dapat makausap natin mismo yung victim and then makausap din natin mismo yung amo. Kakausapin natin ang PNP, bulag din ng PNP, hindi alam kung anong gagawin. Dapat bago niya ipasa sa PNP, ipasa niyo muna it's either to the victim or to the amo para we would know what's going on. Okay? Sige, another complaint muna. Okay, sige, papasukin na natin si Maki Lacorte at kanyang kasamahan. Alright? Pero bago yan, ay may mananawagan po itong si Reynaldo Bukoy. Pinapanawagan na po yung kanyang anak na nawawala since August 12, 2017. Sakali pong may alam kayo ng kanyang kinaroroonan, ipagbigay alam lamang po sa pinakamalapit na impilan ng pulisya. Sige, andito na si Maki Lacorte and Pastor Caniete at kanyang mga kasamahan para ireklamo yung kanilang amo. Sige po, papasukin na natin. Marami ata sila. Okay. Okay, ang nirereklamo niyang kumpanya ay Snackline. Ang Snack pangalan. line. Sige, tuloy-tuloy lang po. Pasok. Sino po bang Okay, spokesperson? kakasyaw tayo Ayan, lahat si dito. Maki at si Sige. Pastor. 2, 4, 6, 8. 8 po sila. Okay, yan ang gusto ko, nakangiti kahit na problemado na sila. Yan. Okay to. Ang nakasala ngayon ay si Mr. Lacorte, si Maki. Sino si Maki? Opo, sir. Sige, kayo pong spokesperson. Ikwento niyo po, Sir Maki, ano yung problema niyo dito sa snack line? Ang problema po kasi po sa snack line po, sir, sobra-sobra po sa oras, sir. Tapos, Pag sinabi po sobra-sobra sa oras, ilan oras po kayo pinagtatrabaho? umabot po ng mga 11 hours po. 11 hours? Opo, mula... Bakit po sobrang daming oras? Ano ho bang trabaho niyo doon sa kumpanya? Kung ano po, nagmamasa po kami ng mga candy po. Candy, tapos yung mga lollipop. Okay. At magkano At po yung yung- sweldo niyo kada araw? Yung sahod ko po, kasi bago lang po ako, yung 270 lang po sa akin. Tapos sila 270. Opo, Bulacan. lakan po. Okay. At yung mga kasama niyo, Ito po sila, mga matatagal na po. Umabot na po sila ng mga 320. 320, 300 po. alright. Natanong niyo ba, Carol and Odette, kung magkano ang minimum wage sa Bulacan? Natanong niyo ba, Carol or Odette? Hindi. Dapat tinatanong niyo muna. Wala atang pasok. Okay. Walang pasok sa lahat ng tanggapan ng gobyerno. Sige. Mr. Nelson Nang, magandang hapon po, Sir Nelson. Hello? Magandang hapon po, Sir Nelson. Opo, opo. Sir, si Rafi Tulfo po sa Radyo 5, sa Wanted sa Radyo. Sir, andito po yung 8 yung mga tauhan. Opo, opo. Ang reklamo po nila, sobrang daming oras sa trabaho
at sobrang baba at wala sa minimum wage ang sweldo? Sir, hindi naman po ganun kahaba yung oras. Siguro mga 9 hours ang Hindi, 10 trabaho po. nila. 10 po, 10 po. Sige, excuse me sir ha. Opo. Mr. Maki, from what time to what time kayo pinagtrabaho? 7 po sir, 7 to 5. Minsan, maabot mo ng 6 po kami, sir. 7 to 5. Minsan po, sir. Okay. Sir, magaling ho kayo sa computation kasi mga Chinese, alam ko, magaling sa mga numero. 7 po mag-umpisa, 6 ho natatapos. Ilang oras po yan? I-compute nyo po sa mga daliri nyo at kung meron po kayong abacus, pakibilang na ho sa abacus ninyo. Sir, pero meron po sila mga break time. It doesn't matter, sir, kahit na meron po sila Oo. mga break time. Talaga naman, sir, sa 8 hours na trabaho, meron po talaga dapat yan, sa standard, 30 minutes na lunch time, and then, Opo. dalawang 15 minutes equals to 1 hour. Opo. Okay? So, Meron naman silang ganun eh. ano po? Meron po silang break time din. Sir, pakibilang po muna 7 to 6. Hindi naman po 6, hindi naman kami makapag 6 hanggang 5 lang. Malagpas po kami, sir. Minsan pa nga, sir, paglabas namin, sir, nagkakarga pa Oh, po sabihin na kami, po sir. natin 7 to 5. Sige, for the sake of argument, bilangin niyo po 7 to 5. Ilang oras po yan? At sir, bawas yung 7 to 5, di bali 10 hours, bawas ng oras, di 9 lang. Oh, di 9. Sabihin na natin, sige, bawat isang oras, 9 lang. So, Opo. 8 hours po dapat ang trabaho. So, meron po silang isang oras na overtime. Opo, 9 hours po. Kaya nga, sir, di ba 8 hours lang po ang regular, Opo. hours na trabaho ng mga manggagawa? Opo. O, pag sobra na po dyan, ay dapat overtime pay na? Nagbibigay ka ba ng oo. overtime pay sa kanila? Hindi ko tatanong ko sa Hindi brother ko kasi siya nagpapasahod po eh. Oh. Oh, Sir, hindi naman wag niyo po 7, sasabihin, oo. tatanungin sa kapatid niyo. Alam ko po, sir, na alam niyo po dahil isa po kayo sa mga may-ari. Imposible hindi niyo po Oo alam. nga, pero hindi po ako... At saka mind you, sir, ito ho para ma-educate ka. Sa 8 oras, kasama na po dapat doon yung isang oras na break time and lunch time. FYI lang. Okay, Di ba, sir? 7 hours na ang working hours ng tao. Yes. Kung tutuusin. Mm-mm. Kasi actually yung tatlo dyan, bago lang yan eh. Yung sinasabi nyo, wala pa Sir, isang kahit buwan na bago lang, kahit nakahapon lang po nag-umpisa, dapat po sumunod Oo. kayo sa patakaran. Na which is 8 hours and then anything more than that, dapat may overtime pay na. Sige. Opo. At saka dapat, sir, sinusunod nyo po yung minimum wage law natin. Sir naman, Papangkitin ko po sa... kayo lang po ang brother ko yumayaman, sir. Buti sana yung perang yan na kapag kayo po yumaman, dinadala nyo po dito sa, dinidistribute nyo sa ating bansa. For all we know, baka mamaya, dinadala nyo yan sa China. Hindi naman po, dito po kami pinanganak. Hindi po kami Dito kayo pinanganak. Di maganda, Oo. sir, kung dito kayo pinanganak, so ibig sabihin, meron na kayong pagmamalasakit sa kapwa mga Pilipino. Kasi Pilipino na po kayo. Okay, sir. Oo. Kung meron kayong pagmamalasakit sa kapwa Pilipino ninyo, dapat ninyo po niloloko. Hindi, kasi matagal na rin po kami. Hindi naman po... Kaya nga, sir, kung Wala matagal na naman- kayo, Siguro ibig sabihin, alam niyo na po napag- yung patakaran. Oo. Unless kung matagal na rin kayo nanloloko. Hindi naman po. Kasi agree naman sila. Hindi naman kami ganun kalaking... Hindi po, matagal na nga. Okay, sige, sandali, sir. Agree ba kayo na niloloko kayo? Sige, Hindi, hindi po, magsalita. sir. Sige, kausapin niyo itong si Mr. Nang. Lo, boss. sino Tagal lang po ba to? yung, si Maki po to, sir. Yung bago lang po. Wala nga, Opo, kasi opo. ngayon lang po kasi nagreklamo to sila kasi wala silang lakas ng loob po. Kasi yung iba Ano po, nito, ano? wala po kasi lang lakas ng loob na pumunta rito. Kaya akong ginawa nila ang tagapagsalita nila. Wala yung iba nga, napatulan ng mga daliri. Hindi nyo nga pinasahod na maayos nga eh. Naputulan ng daliri? Oo, 3 po sila rito. Nandito po ngayon, sir. Tapos wala pang benepisyo, wala pang is-is. Wala, okay, Wala pa mababa Philip ng sweldo, walang overtime, wala pang benepisyo. Opo. Sos, Mario Joseph, waka nga. Masama na itong Paparating ko ginagawa. na lang po sa kapatid ko po. Sir, Opo, ganito opo. na lang pong gagawin natin. Makinig Opo. po kayo sa Dole. Ito po makinig ko kayo sa Attorney Ana Dion, Region 3, Dole. Magandang hapon po, Attorney. Yeah, that's good, sir. Magkano po yung minimum wage po sa mga manggagawa sa may parting Bulacan, Madam? 380 po sa isang araw. Ano Three- kung pakita po sila? 380 isang araw. Opo. Okay. Magkano sweldo nyo? 270 lang po sa akin, sir. 270. So, kulang ka pa ng 110. Mr. Nang. Opo.
sir eh. Sir, yung iba bago, hindi pa namang qualified. Kaya Hindi nga naman sir, nila- kahit Opo, sabi ko nga sir, kahit isang araw pa lang po sila, dapat sinusunod Oo. niyo po talaga minimum wage. Tama ba ako, Attorney Don? Oo, sir. Kasi ang sinasabi po ni Mr. Nang, kapag bago pa lang, pwede pa niyang lokohin sa minimum wage. Hindi po. Tama ho ba yung sagot na yun, Attorney? Hindi po. Anong kumpanya po yung kausap niyo? Ang pangkumpanya po ay Snack Line. Snack line. At saka, Attorney, Opo. 8 hours na trabaho. Di ba dyan sa 8 hours, correct me if I'm wrong, kasama na dyan yung 30 minutes lunch time and then dalawang 50 minutes break time, a total of 1 hour. Tama po? 1 hour po na lunchtime, tapos 15 minutes break sa umaga, at saka 15 minutes break sa hapon. Oh, so 1 hour and 30 minutes. Opo. So yan po kapag 8 to 9 to 5. Nasa 8 hours po, opo. 8 hours. Ibabawas na po dyan sa 8 hours yung 1 hour and 30 minutes. Yung 1 hour lang po ang ibabawas kasi yun po 15 minutes So na okay, break. in essence, Ayan po yun. para ma-educate po kaming lahat dito, hindi lamang po kami rito, kundi pati po lahat na nanonood, nakikinig. So doon po sa 8 hours na trabaho, ibabawas na po dyan yung 1 hour na lunch time. So in essence, 7 hours lang po talaga ang working time. Tama? Mali? Hindi po. 8 hours po, may 1 hour na lunchtime break. So kung tutusin, 9 hours dapat sa trabaho yung mga manggagawa. Tama? Opo, 1 hour po yung lunchtime break. So para 8 hours ang mabubuno nila. Yes po. Oh, that's why I stand corrected. Okay, sige. 8 hours talagang trabaho. So dapat 9 hours sila sa workplace nila. Minus Pero na nga yun- doon yung 1 hour lunch time. Tama? Opo, sir. Pero yan pong 15 minutes break sa umaga at sa hapon, kasama na po doon sa 8 Sa hours. 50 minutes, dalawang 50 minutes po. Opo. Okay. So, Mr. Nang, Hello? okay, doon po sa 8 hours, minus doon ng 30 minutes, 15 sa umaga, 15 sa hapon, na break time, so 7.5 in essence, yung trabaho po ng mga manggagawa ninyo. At yan po, anything more than that, overtime na po. Okay, sir? Opo. Pakisabi po sa mga kapatid nyo. So, sa kapatid nyo, Attorney John, Yes, sir? ipatatawag nyo po itong snack line sa inyong tanggapan, kasama na po yung mga manggagawa at doon po mag-usap-usap kayo para ma-correct po nitong snack line yung kanilang pagkakamali sa pagpapasweldo. Yes po. Dapat po ganun. Opo. At ulitin ko po one more time, Attorney, hindi po pwedeng gamitin dahilan na dahil bago lang po yung isang empleyado, dapat hindi siya sakop ng minimum wage law. Maliho yun, di ho ba? Opo. Dapat po pagkapasok minimum na kasi yun ang floor wage po natin. Oh, so kahit na bago, agad-agad, unang saltada niya, pasok agad sa minimum wage law, di ho ba? Opo. Narinig niyo yan, Mr. Nang. Opo. O, meron ka natutunan sa akin, mag-thank you ka. Oh, thank you po. Salamat po. Okay, very good. Sige po, ha? Oh, Mr. Nang ha, doon kayo magkita-kita sa Dole. Opo, Opo, opo. ha? Sa Malolos office. Ano, Mr. Nang, meron kang gustong sabihin? Wala naman po. Ipaparating ko na lang po. Ipaparating. Boss niyo ba ito o kapatid ng boss niyo? Boss namin po. Siya mismo ang pinaka-boss? Sir, kanino mo ipaparating? Sa sarili mo, ikaw palang pinaka-boss. Boss, hindi po ako boss. Pakitignan yung business permit Ha? namin. Ako Ano tumutulong yung lang sa kapatid brother ko. Yung si Ako Wilson, nasa real estate Sino si po ako. Wilson? Broker kapatid po ako po niya eh. yung nagpapano sa amin ng sweet sahod. Sino mas mataas? Siya po. Boss, ikaw pala ang boss. Kung ganun, ikaw ang boss sa Wala boss. po. Kahit pagtanong kayo kasi yan pumunta na yan. Karamihan po. Paano ka bago lang magtatanong? Hindi ko naman kayo kilala dyan. Ang pwede ko lang pagtatanong itong mga empleyado ninyo, dahil kilala nila lahat ng mga tao dyan. Ikaw raw ang pinaka-boss. Hindi po ako boss. Iba yung ang negosyo ko po. Nasa real estate po ako, broker. Broker ka? Pero party, nandito tumutulong ako sa brother ko. Broker ka saan? Sa customs? Sa real estate property. Real estate. Akala ko broker sa customs. Hindi po. Okay. Sige. So, kung ganon, Mr. Nang, doon na lang po Opo. sa Dole kayo magkita-kita, okay? Opo. Salamat po, Mr. Nang. Opo. Sige. Attorney John, Yes, sir. ipapatawag niyo po itong snack line at kasama po yung mga empleyado
At sasamahan po namin itong mga empleyado at doon po pag-usapan yung pagpapatuwid, itutuwid po yung sweldo ng mga empleyado, ilagay po sa tama. Ano po, ma'am? Sige po, sige po. Bigyan po, kung walang sasama sa mga workers, bigyan lang po ninyo sila ng reseta. Sige, sige. Salamat po, attorney. Okay, Thank you. sige po. Okay na po to, sir. Isahan na lang. Alam ko po yung mga sasabihin nyo pa. Doon na po sa DOLE, lahat pa po yung mga concerns ninyo, pati po yung mga benepisyo, SSS, PhilHealth, di ba? At back pay, lahat po yung pag-uusapan natin sa DOLE. Okay? At meron po kami isang report na tututok po sa inyo para doon po sa mga problema nyo pa iba. Okay? Sana gusto kami sabihin sa inyo, sir eh. Ano po yun? Yung ano po, wala po kasi kami pumuntahan. Stayin po kami lahat eh. Probinsyano po kami. Nandun po yung mga gamit namin. Sa Doon po sa kanila. Nasaan yung mga gamit nyo? Nandun po sa budiga po. Kukunin natin ngayon. Yun po Pwede nga mo ano kunin. namin po. So, wala Sige. kaming pumuntahan, sir. Hindi, kukunin natin yung mga gamit nyo. Di ba? Sir. Nasaan yung mga gamit nyo? Nandun po sa barracks po. Nakabaraks kayo? stay O di, po kami. stay. O walang problema, balik kayo doon. Wala namang problema, di ba? Nagreklamo lang kayo, karapatan nyo magreklamo. Kapag tinanggal ho kayo sa trabaho dahil kayo po nagreklamo, illegal dismissal yan. Doble na yung kanilang kasalanan. Pero sir, pinagkaisahan na napag-usapan na po namin lahat, sir, na hindi na po kami matatrabaho doon, sir. Ito ho mangyayari. Kapag hindi po kayo nagtrabaho, maaiwol ho kayo. So, kayo po ay considered as resign. Opo, parang ganun na lang po. May pag-reglo na lang po. So, ang mangyayari po niyan, pag wala na kayo sa trabaho sa kumpanya, hindi na po DOLE mag-handle yan. NLRC na po. Kasi uuwi lang po sa probinsya po sila, sir eh. Kasi wala na lang mga ano rito. Okay. Nilito niyo po ako. Sana ho, pinaliwanag niyo na mabuti bago pa man. Tawagan ulit si Mr. Nelson Nang. Tawagan ulit yung DOLE. Sir, kapag ayaw niyo na pong bumalik doon sa inyong kumpanya, paano niyo po pa mabibigyan ng resolusyon? Ito po inyong problema. Hello, Hindi hello? Mr. Nang, Opo. natatakot sila sa iyo. Bakit Parang ayaw na natatakot? nilang bumalik. Anong gagawin ko kung ayaw bumalik? Oy, baka Ano raw magandang- saktan mo sila. Ha? Baka sasaktan mo sila. Ay, hindi po ako ganon. Hindi ka ganon? Hindi po kami naninigaw. Kahit kailan, tanong mo kung naninigaw kami. Naninigaw ba sila? Okay, Sinisigawan sandali na- sir, nakikinig si Mr. Nang. Sir, iliwanag nyo sa akin, kasi sorry sir, naliligaw ako din. Ako po naliligaw. Ano ho ba talagang gusto nyo mangyari? Kayo ho ba'y gusto ng lumayas? O kayo ho ba'y gusto nyong makuha yung tamang pasahod? Sa inyo tamang pasahod? Makakuha kayo ng mga back pay? Ano ho ba talagang gusto nyo? Ano ho bang pinunta nyo rito? Gusto ko malaman. Gusto na po namin umalis doon. Umalis po talaga sa kanila. Umalis po talaga. So kung gusto nyo nang umalis sa kanila, bakit pa ho natin pinag-usapan yung DOLE at yung mababang pasahod benepisyo? Yung sa mga insurance po sa kanila, sir, yung daliri na naputol. Kaya nga po, paano po natin siya habulin kung kayo po'y magsisilayas na magsisiuwi na sa inyong probinsya? Nagigess nyo po ako? Tulungan niyo po ako kasi nalilito po Yun lang ako. po, sir, yung makakuha na lang mga separation pay, sir, ibigay na po ng lahat. Yun na lang po ang inaano nila. Okay. Kung separation pay, wag ko kayo magre-resign. Di ba? Makukuha niyo po yung separation pay kapag kayo po'y tinanggal. Pero kung kayo po'y magre-resign, wala ko kayo makukuha ng separation pay. Ayan, nakikinig yung amo ninyo. Nakangisingin itong si Mr. Nang. Alam mo, dinadasal ni Mr. Nang, mag-resign na kayo para wala kayo makuha ni Kusing sa separation pay. Odette and Carol, nga kayo, dapat bago nyo sinasalang ito sila, tinuturuan nyo muna. Hindi ako yung nagtuturo dito at mauubos yung oras namin dito sa ere. Dapat dyan pa lang sa pagpuprocess sa kanila, sinasabi nyo na Odette and Carol. Diba? So sir, balik ulit tayo. Ano ba talagang gusto nyo mangyari? Nakikinig pa si Mr. Nang. Kasi kung gusto nyo po yung separation pay, mag-antay ho kayo hanggang kayo po'y matanggal o hanggang magsara ang kumpanya. Pero kung kayo po'y mag-resign, wala ho kayo makukuha ng separation pay. At kapag kayo po ay bigla na lang pong lumayas, paano nyo pa mailalaban ang inyo pong mga karapatan sa DOLE kung kayo po'y magsisilayas na at magsisuwi na sa probinsya? Nagigess nyo po? Opo. Nalilito po ako sa inyo, pasensya na po. Kasi Hindi yung ko alam gusto kung ano talagang gusto nyo mangyari. Yung talagang gusto namin na makuha lang, mabayaran lang kami sa yung sa taon namin na
pinagtrabahoan namin doon sa kanila. Okay. Mr. Nang, Po. okay, para hindi na natin pabain to at mawala ka ng sakit sa ulo at sila rin wala ng sakit sa ulo, Opo, po. pakibigyan na lang daw, ano? Yung pong taon po na pinagtrabahoan namin kasi may bayad daw po kami sa sa taon-taon na Back pay po ang tawag noon. Opo. So may bibigay mo ba yung back pay nila para sila ay aalis na sa'yo? Kumuha ka na ibang Hindi, empleyado mo? kakausapin ko po. Magbi-meeting po kami ng kapatid ko. Kakausapin ko. Kakausapin mo. Opo, opo. Okay. Sir, kasi ang gusto nyo mangyari, ura-urada, ngayon na mismo, bibigay na tapos kunin nyo ng mga gamit at aalis na kayo. Hindi po ganun. Hindi po. Malabo to yung mga sinasabi nyo. Mission impossible po ito mga sinasabi nyo. Kasi ngayon po may bagyo. Tapos wala pong pasok ang dole. At ang gusto ko pong mangyari, itong pag-ayos sa problema ninyo, hindi po to one day, one time. At hindi po pwede sa opisina nila. Kaya nga po gusto ko kakalad ka rin natin itong kumpanya sa dole. Gagawin po nito at the terms of dole. Hindi po sa terms ninyo. Kasi kung sa terms ninyo, sa gusto ninyo, lugi po kayo. Nagigis nyo po ito? Opo, opo. Di ba? Dapat sa dole po, ito po yung tamang venue na inyong pupuntahan at doon kayo magkakaayusan, magkukwentahan. Tama po? Ang dole po ang inyong kakampi para hindi po kayo malugi. Nagigis nyo po? Opo, opo. Doon po sa gusto ninyo na punta kayo sa opisina, ibigay na agad lahat-lahat ng gusto ninyo, magkwentahan na kayo, baka bigyan lang kayo tig-piso. Wala kayong magagawa. Nagigis nyo? Sinusobrang ko na ng piso. Opo, Baka hindi naman siguro piso, pero lugi pa rin kayo. So kung ako sa inyo, balik kayo dun sa kumpanya, tiis kayo, hindi naman kayo pala sinasaktan, intayin nyo hanggang sa magkaroon ng opisina in dole at doon magharap-harap kayo, and then sabihin nyo sa dole ang anong gusto nyo mangyari, and then yung dole makikipag-usap dito sa kumpanya in your behalf, sasabihin anong gusto ninyo, pag nagka-agrihan, magkapirmahan, then dole ang mismong gigitna doon sa inyong aregluhan. Wala nang iba pa. At kapag nagkasundo, makukuha nyo po yung pera nyo Opo. na hindi kayo lugi. Gets nyo po? Opo. So balik po kayo sa inyong kumpanya, antay po kayo. Kasi nakikita ko parang hindi na kayo makaantay. Lahat ng bagay iniintay po. Hindi po pwedeng ura-urada rito. Hindi po talaga pwedeng ura-urada. Kasi kung ura-urada, talo po kayo. Nagigis nyo na po? Sir. So babalik po kayo. Very good. Mr. Nang, Opo, opo. babalik sila dyan. Huwag nyo pong maltatuhin. Huwag nyo pong saktan. Huwag nyo pong murahin. Ay, hindi po kami ganun. Kahit kailan, tanungin mo kung nagmumura kami, hindi kami ganun. Hindi raw silang bumura. Hindi Minumura naman ba kayo? Hindi naman po. Okay, hindi naman pala. Sinasaktan ba kayo? Hindi naman po. O, hindi naman pala kayo minumura. Hindi kayo sinasaktan. So, what the F is the problem with you guys? Ano po talaga sa amin yung sa trabaho lang po. Kaya nga, sir, kailangan, sir, mag-antay. Hindi kasi, ang gusto Okay, nyo okay kasi po. magic eh. Opo. Gusto nyo kasi magic. So nila instant Nandyan na agad yung mga pera nyo at lipad na kayo sa probinsya. Hindi po pwede. No can do talaga. Okay? Hindi naman pala kayo sinasaktan. Mr. Nang, Opo, opo. palakpakan ka namin kasi hindi ka nananakit. Palakpakan mo. Oh, hindi kami. Opo, opo. Okay. Tuloy nyo po yan. Huwag ko kayo manakit. And then, Ay, hindi, kahit kailan, hindi po kami nananakit. okay. Bukas, sir, kung saang may pasok na, kayo po ay magre-report sa dole, kasama po sila at doon ko kayo mag-usap-usap sa dole. Opo, opo. Hindi, hintayin na lang namin muna yung letter. Hindi ba ganun na tayo ang proseso? Kaya nga, sir, meron po kayong invitation patawag sa dole. Opo, opo. Tama. Kami na po mag-arrange ng schedule nyo sa dole. Makakarinig Opo, po kayo opo. mula sa dole na imbitasyon. Ano po? Makakatanggap Opo, kayo ng imbitasyon opo, sa dole. opo. Pero for the meantime, hayaan nyo po silang tumira dyan sa inyong kumpanya kasi stayin sila. Opo, opo. At wala kayong gagawin pananakit o paniningil, panunumbat. Opo, opo, opo. Oh, okay Hindi na. kami na ganun po. Hindi kami nananakit kahit kailan. Hindi Okay, rin kami sir? sumisigaw sa tao. Nakuha nyo na po. Clear. Opo. Oo. Babalik Okay. tayo. Balik kayo. Punta kayo doon, wala nang problema eh. Sige. At kapag may pasok na, wala nang bagyo, clear na lahat, then kami po mismo ang sasama sa inyo sa dole, mag-usap-usap si Mr. Nang, dole, lahat-lahat na hanggang sa makuha yung benepisyo nyo, lahat ng mga sinisingil nyo. Pag nakuha nyo na yon, layas. Thank you po. Okay? Opo. Okay. Salamat po. Okay, Mr. Nang. Opo, opo. Salamat po, Mr. Nang, ha. Magandang hapon po, Mr. Nang. Salamat din po. Salamat. Yes, sir. Ganun lang po. Sige, punta ko doon sa kabilang booth ulit. Salamat po, sir. Thank you po, sir. Thank you.
Alam mo, Idol, buti na ipaliwanag mo yung mga ganung bagay kasi hindi talaga ora-orada, Hindi. ora mismo na gusto mo bayaran ka na agad ngayon din. Kasi gusto mo nang umuwi ng probinsya, hindi ganun. Maaari papayag si Mr. Nang, pero baka sasabihin sa kanila, bigyan ko kailang tig 1,000, layas na kayo. Oo. Lugi sila. Probably Tama no, baka ka. mamaya dapat makuha niya tig 20,000. O bibigyan lang sila 1,000. So, hindi rin fair sa kanila. Kaya dapat talaga idaan sa proseso, which is dadaan kayo sa dole. Exactly. Dole talaga. Dole Yun yung talaga. tamang ahensya na makakatulong sa kanila. Doon sila magkaaregluhan sa dole. Oo, kasi doon ang maayos na computation. Meron talaga silang rate. Exactly. Oo, yung... Kasi ang dole ang eksperto pagdating sa pasweldo at mga benepisyo ng mga manggagawa. Hindi sila malulugi sa dole. Hindi sila maliligaw at malilito sa dole. Oo, pati yung back pay na sinasabi mo. Lahat. Kwenta yun. Lahat yun. Lahat Oo, up to oo. the last centavo. Pati 13th month pay. Oh, Kwentahan lahat doon. Dole. Wala nang iba pa. Wala nang iba pa. Hindi barangay. Dole. Okay. Alright, at kami po ay magbabalik. Ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Family Rubbing Alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa, migoreng ng Indomie Siksik Liglig at nag-uumapaw sa sarap. Number 1 sa puso ng mga OFW, available na po ito sa mga leading supermarkets nationwide. At hanap mo ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na. Dito siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At ng Bittergo na may sangkap na ampalay extract na napatunayang mabisang lunas sa diabetes, sinamahan pa po ito ng luyang dilaw extract, banaba extract at garlic extract na tumutulong sa pagpapababa ng bad cholesterol level at ng blood pressure. Get better with Bittergo na mabibili sa mga leading drugstores and supermarkets nationwide. Sa mga kaibigan naman po natin ng mga vendors, maaari na po kayong makabili ng payong mula po sa ATC Healthcare. Tumawag lamang po kayo sa 0917-562-3333 para po sa karagdagang impormasyon. Para naman sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goat with extract at L-arginine, mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalaving-laving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural natid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mga kapatid, ang Organic Azae Berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic Azae Berry, all-natural, nutritious, premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic Azae Berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried as a capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Philippine Standard Time, alas 2:36 ng hapon at may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon. Kaya kung meron kang nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus.
Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng Aksyon News Update mula sa Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras 2:37 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Nawawala ang 3 bata matapos tangayin ng rumaragasang tubig baha ang kanilang tahanan sa Calamba City sa Laguna kaninang alas 2 ng madaling araw. Ayon kay Chris Sanji, Information Officer ng Laguna, kasagsagan ng buhos ng malakas na ulan ng tangayin ng agos ang bahay ng pamilya Monghe sa Barangay Parian. Natagpuan ng mga rescuer ang Padre de Pamilya at 9 na taong gulang na anak sa Barangay Palingon kaninang alas 9 ng umaga. Nawawala pa rin ng 3 bata na may edad 5, 3 at 1. Wala sa kanilang tahanan ng ina na si Jeza at pabalik pa lamang mula sa trabaho sa Maynila. Sinabi ng Padre de Pamilya na sa lakas ng agos ay hindi niya nahawakan ang kanyang mga anak. Philippine Standard Time, 2:38 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta. Saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Hey, have you heard? What happened? Nagsigawan sina Evidancel at Autotelic. Ha? Anong nangyari? I think you have to hear it to believe it. Watch the explosion of pop and indie rock only on Coke Studio. Visit youtube.com/Coke Studio PH. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gasto sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Keep it fun. Game responsibly. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Mga tol, Robin Padilla po, kasama si Barak Umaga, ang mascot ng San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Kapeng gigising sa'yo. Andito kami para siguradong gising kayo. Barak, mag-physical exercise tayo. Sige. Pampainit ng katawan. Bunong braso. Hamunin niyo yung katabi niyo dyan at gisingin niyo ang mga biceps. Ready, set, gising! Panalo? Yes. Talo? What? Okay lang. Basta gising. Ganyan magpagising ang tagagising ng bayan. New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Thank you po. Ako si Robin Padilla.
at si Barack Umaga. Nagsasabing, gising tayo, bayan! New San Mig Barako 3-in-1 Coffee. Rafi Tulfo po, para sa mga kalalakihang edad 45 pataas for prostate health, Prostamen. Ang Prostamen ay may sangkap na saw palmetto, L-arginine at zinc. Kaya pare ko, bukod sa healthy diet at regular exercise, ugaling uminom ng 2 kapsula ng Prostamen bago matulog. Prostamen, the natural dietary supplement for prostate health. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Prostamen ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Buhok na frizzy, hindi saucy. Buhok na dry, hindi saucy. Buhok na walang buhay, hindi saucy. 1 minuto lang ang kailangan para pasiglahin ang iyong crowning glory. Introducing Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Ilagay sa buhok pagkatapos mag-shampoo. Wait for 1 minute. Rinse hair. Pagoda 1-Minute Keratin Treatment with Argan Oil. Winner sa lambot. Available in all leading supermarkets, groceries, drugstores, and cosmetics counters nationwide. Distributed by Pagoda Philippines Incorporated. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. May bagong kasabihan ngayon na ang forma ng cellphone mo ay salamin ng iyong pagkatao. Kaya para wag matawag na badoy, dito ka na sa Cellboy. Pormang in ka sa cellphone accessories. Big time sa pangalan, pero sa presyong iyong makakayanan. Sa Cellboy, 1-2 sawa ka sa pagpili ng mga modelo at iba't ibang klaseng disenyong cellphone accessories na gusto mo para palagi kang pormang in. Hindi lang yan. Pagdating sa serbisyo, garantisado para kang celebrity kapag ikaw ay kanilang kliyente. Saan ka pa? Siyempre, sa Cellboy, ang hari ng cellphone accessories. Cellboy is our boy. Sa Cellboy, PI ka. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. Dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sabi ko doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Alright, balik po muli tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Cellboy. Cellboy is our boy.
Pagoda Air Freshener ang paboritong air freshener ng bayan, Pagoda 1-Minute Keratin with Argan Oil, at ng Wensha Spa Center with Eat All You Can Buffet, shabu-shabu and drinks. At patuloy pa rin po na ipinapaalam ng Wensha Management sa kanila pong mga kliyente na ang liti mo lamang pong Wensha ay matatagpuan sa Wensha Pasay at Wensha Timog. At ito, Idol, ay isang public awareness. Makinig at manood ang lahat ng mga negosyante. Oo. Okay. Kasi mga negosyante ang binibiktima, pwede ba nating sabihin, tina-target siguro. Parang iniisa-isa na nitong manloloko na ipipicture po natin ngayon ang mga negosyante. Oo, kaya ingat po kayo, eto makinig kayo kasi ang bisita natin, isa pala siyang board member ng MTRCB. MTRCB. Kaibigan natin, mga taga-MTRCB. O, kaibigan natin. O, baka Okay, behave tayo ha. Wala muna mga sigawan, wala mga mura. Wala. O, behave, Okay. behave na behave. Sige. Behave tayo. Si Ma'am. Wala mga minor, picture dyan. Bawal. Bawal. Sige, si board member Catherine Kabuga, taga MTRCB board member Alright. po siya. Kasama rin niya ang kanyang manager si Raymond Quinto at si Lara Camille Desma, yung kanyang secretary. Sige. So, andito sila parang dito sa isang public awareness. Magandang hapon po sa inyo, Miss Catherine Kabuga. Ma'am. Hello po, Sir Rafi. Ma'am, good afternoon po. Alright, so ang inyo pong inireklamo, ito pong nagngangalang Esther Ging Kwai Kong. Yes po. Pakita nga natin direct yung picture ni Kwai Kong. Ayan, si Kwai Kong. Ayan. Yes. Ano po itong si Kwai Kong? Ano pong pinanggagawa nito? Ayan, social itong si Kwai Kong. Opo. Oo. High roller. Ano po siya? Friends kami, mga nag-start kami mag-friends mga 2010. Tapos may transaction kami involving money. Ito na, si Esther Kwai Kong. Magandang hapon po sa inyo, Ma'am Esther. Miss Kwai Kong? Nasa telepono na ba kanina? Oo, hello? Miss Kwai Kong, magandang hapon po sa inyo. Yes, good afternoon. Ma'am, meron pong gusto magkipag-usap sa inyo. Kausapin niyo na po. Yes. Miss Ging, Catherine Kabuga, Kate Brios. Hello? Kilala mo man siguro ako. Hello? Yes, hello? Miss Ging Kwai Kong, this is Catherine Kabuga, Kate Brios po. Kilala mo ba po ako? Hello? Oh, kilala mo raw siya, Miss Ging. Hello? Ma'am. Hello? Ma'am. Okay, yung utang mo raw sa kanya, 50 million. 50 million na utang mo. Oh, sir, hindi yan totoo, sir. Ganito yan, sir. Ano? Hindi yan totoo. I-prove yan na totoo yan. Idaan niya sa dapat kung anong dapat. Ano po yung Hindi dapat yan kung anong totoo. dapat sa may dapat? Ano po yung dapat? Yes, ganito yan, sir. Siya yan nagpunta sa akin. Sabi niya sa akin, magpautang kami sa sa mga kontraktor. O, ngayon, siya nag-invest siya. Ngayon, nung napautang kami sa kontraktor, bigla nilang kasi nag-away sila ng asawa niya, naghiwalay. So, bigla niya i-pull out. Okay. Ngayon, so, siyempre, pag bigla mo i-pull out, alam mo naman ng mga kontraktor, hindi yan agad-agad makabayad kasi hintay din sila ng mga nila sa ang tawag niyan, sa government. Okay. Oh, ngayon, bigla mong iputulin, anong mangyari sa kanila? Hindi sila makarol. Oh, hindi sila makarol. So, ang ginagawa, pabayad ng kaunti-unti. Pero wala ako sir. Wala akong utang sa kanya. Okay, sige. Sandali, sir. Ma'am, siya naman po magsalita. Ikaw naman po, Miss Catherine. Yes. Ging Kwai Kong, napakasinungaling mo. Yes, wait ka. Ako na muna. Lahat ng cheque mo andito. 'Di ba sinasabi mo ngayon nga wala kang maano sa amin kasi walang steel check? 'Di ba nagmamakaawa ka pa sa amin? Halos umiiyak ka na nga sa hotel, araw-araw kang pumupunta doon para hindi lang ma-deposit ni isang cheque, hindi ko dineposit yung cheque mo. Dahil sinasabi mo, nagpakita ka sa sekretary kay Raymond, ang dami mong pinakita na magbabayad ka, hindi ka tatakbo sa Bacolod. Bakit sinasabi mo ngayon na, i-stop namin yung utang dahil kukunin na namin?
tapos sasabihin mo na hindi pwede dahil nakaano pa sa kontrako. Never akong nag-stop. Nag-invest na nga akong ilang milyon tapos i-stop ko? Okay, makasingit. Miss Ging, Napakasinungaling. Miss Ging, maraming cheque rito, 3 million, 3 Yes. million, 4 million. Ang dami, milyon-milyon itong Yes. pinag-usapan. Bakit nagsitalbugan to? Mga cheque nito, may 5 million. Hindi siya may 1 nagtalbog, sir. Excuse me, sir. Sir, walang kahit pala ito? isa na nagtalbog. Sir, hindi siya tumalbog kasi nga nagmakaawa siya sa akin na hindi i-deposit kasi nga meron siyang coming na pera. So itong mga cheque ito, hindi talbog to? Hindi, sir, kasi nga naawa ako sa kanya, hindi ba't ko hindi- dineposit kasi I trust. Nagtatrust ba't ako hindi sa po i-deposit kanya. ito? Ano po? Walang laman ito ngayon. Check na po. Still check na kasi hindi ko dineposit. Kasi nga nagmamakaawa siya halos everyday pumupunta yan sa hotel. Andito si Raymond, yung sekretary ko na si Aisa. Tapos ngayon, Sorry, hindi na mama, siya ignorant nagpapakita. ikaw sa mga cheque. Ano ibig sabihin ng still check? Hindi na siya ma-deposit, sir, kasi hindi na mga 1 year na hindi na siya pwede i-deposit sa bangko. Kasi nga, lapse na siya. Kung i-deposit mo sa Expire bangko, ano na. mangyari? Tatalbog. Tatalbog, mag-staffa siya. Ngayon, sir, i-deposit mo sa cheque para mabibigyan hindi na siya dito pwede ma-deposit ngayon kasi 2014 pa yung Hindi tatanggapin cheque. ng bangko. Opo. Yun yung strong siya ngayon kasi nga, sir, hindi ko na ma-deposit at hindi na siya masampahan ng staffa. Hindi, kung i-deposit po sa bangko to, tatanggapin ng bangko, hindi. Hindi na, sir, kasi still check na, sir. Kasi hindi ko alam. Yun yung strong siya ngayon, sir, kasi alam niya na hindi ako makapagsampa ng staffa sa Kasi kanya. nag-iusap sa inyo noon, wag i-deposit. Yes, everyday yan, sir, pumupunta ng hotel, halos umiiyak sa in front ko na wag lang i-deposit. Ma'am Ging. Yes, sir. Okay, so maraming cheque rito. 3 million, 4 million, 5 million, 6 million, 1 million, worth 50 million ata to More lahat than, na. sir. More than. So paano ito, Miss Ging? Still check naman, hindi niya pa-deposit. Hindi yan, sir. Hindi yan. Ganito, sir. Ang cheque ko sa kanya na dapat i-deposit, dineposit siya na. Payat na ako. Kaya ano itong mga hawak niyang cheque ngayon? Siyempre, hindi yan niya pwede i-deposit kasi parang backup check yan. Paano niya i-deposit? Diba? Kaya hindi yan na-deposit. Bakit hindi yan dineposit? Kung talagang totoo, may bibigya, may ano ako sa kanya. Nagmamakaawa nga po kaya niya hindi di-deposit daw, Miss Ging, kasi nagmamakaawa kayo sa kanya noon na wag Hindi deposit. yan totoo, sir. Hindi yan totoo. Hindi yan totoo. Ba't hindi yan deposit? Diba? Ilang beses din ako dito pinadalhan sa Bacolod. Hindi kasi wala nang abogado magano. Kasi bakit wala naman akong utang sa kanya. Hindi naman sale check yan. Bakit ang timing dineposit niya? Diba? Hindi ako nakakaintindi kasi. Ako, sir. Okay, sige. Alam ni Attorney Panelo, sinasabihan ka nga in front na hustler ka. Ang dami mong niloko dyan sa Bacolod. Maghintay ka, Miss Ging. Andito si Raymond. Raymond, magsalita ka. Actually, yung ano naman ni Miss Ging, kailangan lang sila mag-meet para sila mismo, sir, kasi sila yung nag-transaction yan eh. Yung check-in na yan is check-in ni Miss Ging. Miss Ging sa amount na ginamit ni Miss Ging para sa pautang nila. And then hindi yan na deposit, and then nagbabayad si Miss Ging ng interest lang buwan-buwan. And then yung hinihingi naman ni Ma'am Cathy kasi naghiwalay na nga sila ng husband niya na ibalik yung principal, sir. Yan yung principal ng amount na yan. So yun nga lang, hindi masampahan ni Ma'am Catherine ng kaso si Miss Ging dahil hindi nga dineposit yan dahil sa still check na po sa paglalampas kasi po ng 6 ng buwan tsaka 1 taon, hindi na po siya pwedeng deposit sa bangko. Magiging still check na po siya. So yung demand naman po kay Miss Ging po, hindi kasi po sila nagkaka-meet palagi kasi maraming appointment palagi si Miss Ging. Gusto niyang i-meet nila. To meet halfway po. So, Miss Ging, willing ka ba makipag-usap na nandito kay Miss Catherine? Sir, alam mo yan, sir. Ayaw ko mag-ano sa kanya kasi sobrang bastos yan. Hindi yan ganito. Dapat partner kami. Ngayon, nung nalugi, kunin niya yung sa kanya. Paano ako? Siya gusto niya, buo siya. Paano ako? Wala. Hindi dapat yan dito. Na-arrange na namin yan. Kaso lang, hindi siya makipag-usap sa akin. Mura siya ng mura. Kung baga, nag-business kami. Ngayon, nalugi. Gusto niya ibalik yung punan niya. Anong sanang business yun, Miss Ging? Anong klaseng business? Yun na nga, yung pautang. Pautang? Yung pautang. Sir, ako ngayon, muna, sir. Nalugi. Gusto niya kunin niya sa kanya. Paano? Dapat,
halfway kami, di ba? Hindi yan. Hindi Miss yan Ging, tama. Miss Catherine, meet halfway daw dapat kayo. Nalugi raw yung Hindi kami. negosyo. Hindi ko alam kung sinong pinapautang niya, contractor, kung sino, hindi ko alam. Kasi nga sir, nag-invest lang ako sa kanya 2% every month. Ba't sinasabi niya na ano kami, kasosyo kami sa negosyo niya? Hindi ko alam sinong pinapautang niya. At sinasabi pa niya, ako ngayon ang bastos. Ako ngayon, bakit bastos ba yung sinasabi ko na hustler siya, swindler siya? Si Attorney Panelo ang nagsasabi niyan. Hustler, swindler. Bakit bastos ba yun? Totoo? Ang dami mong siniswindler dyan. Alam ng mga attorney. Kaya wag kang mag-ano ngayon, Miss King. Sino po? Marami na siya. Ilang na swindler niya? Si Hinulan. Meron pa yung si attorney Lirasan, yung sino yun na lupa din. Chua? Ang dami. Pwede ko ipakita sa iyo lahat, sir, kung gaano siya. So, Miss Ging, marami ka na raw na swindle. Ikaw raw manduruga, sabi po na Attorney Panelo. Sabihin nila kung sino at iharap nila sa akin. Kasi Yes. pag hindi totoo, ako magpa-file sa kanila. Sir, yes. Kasi, sino? Sinong Hinulan yan? Si Hinulan mismo? Yes, si Tess Hinulan, si Chua, na attorney ni Lirasan. Huwag kang magsinungaling. Andito tayo live. Huwag kang magmalinis. Alam ng mga bakulod kung gaano ka kaswapang, kaswindling. May pera pa ako kay Ano to, Miss Sir Rafi? Magbabayad ba siya or hindi? Kasi sinasabi niya na nalugi yung negosyo namin. Hindi kami dalawa nagnegosyo. Nag-invest ako sa kanya. Hindi ko alam kung sinong mga tao pinapautang niya. Bakit sinasabi niya ngayon kung nalugi yung negosyo, dapat ako malugi? Okay. So, Miss Ging, sino-sino po yung mga kliyente niyo sa pautang? Alam niya yun, sir. Sino-sino nga po? Sino-sino po? Siyempre, hindi. Sino? Kaya naman, sir, hindi pwede yan na ano. Kaya nga, Miss Ging, magbigay ko kayo ng example. Sino-sino ho, magbigay kayo ng pangalan. Sabihin mo si Tess Sinulan. Yan, sabihin, tingnan natin. Sabihin mo si Tess Sinulan para magharap kami ni Tess Sinulan. Hindi ang sinasabi ni... Ma'am, ang gusto ko mangyari, sabihin from you, sino-sino po yung mga pinautang ninyo? Ayun na nga, sabi niya nga, sir, si Tess Sinulan eh. Diba? Sabi niya, hindi si Tess Sinulan. Tingnan natin si Tess Sinulan. Ang nalaman ko, ang nalaman ko, ang nag-ano sa kanya, ang nag-ano sa kanya yung meron ding mga ginagawang si Ging Kwai kung kay Tess Hinulan. Ang sinasabi ni Sir Rafi, kung sino yung mga taong pinapautang mo na sinasabi mo na alam ko, kilala ko na hindi naman. Sige. Si Jet. Nandun yung pera mo kay Jet. Anong si Jet? May utang si Jet sa'yo? Yes. Kasi ba't hindi ko alam? Ano lang daw. Kasi ako lang pinaparaan niya noon. Hindi. Okay, ako muna represent mo. Ma'am, sabi mo kanina, wala kang utang, hindi mo ina-admit na meron siyang ini-invest na pera sa inyo. Ngayon, inadmit mo sandali ma'am, ako muna, inadmit mo kanina on air na yung pera ni Miss Catherine ay nandoon kay Jet na ibinigay mo kay Jet. No? So, yan ay pag-amin na rin na meron talagang ibinigay na pera sa iyo si Miss Catherine. Sinungaling talaga yan, sir. Andito nga ang cheque, Ma'am. Sir, sandali, choppy kayo sa Loilo. Ganyan yan, sir, choppy-choppy. Hindi yan choppy, ganyan yan sa amin. Tignan mo. Okay. Ganyan yan before, naniniwala sir. po ako sa inyo. Halata naman ho sa kanyang mga pananalita. Ito nga lang ang masaklap dito, yung mga cheque na hawak-hawak nyo na napakarami ho, nanghihinayang ako. Ilang peraso niyan, milyon-milyon na sabi nyo kanina, sorry po, ignorante talaga ako sa mga cheque-cheque. Okay lang, sir. Wala akong experience dyan. Hindi nyo na madideposit. Hindi na, sir. Kasi maglalapse pala yan up to 1 year lang. 6 months lang po. Kaya meet halfway po sana sila. Mag-commit sana kung isi-settle ba patingi-tingi ni Miss Ging para naman makampante po si Miss Catherine yung boss ko na kahit may kukolek kami. Kasi that time po ako yung na-in-charge Ang tanong mag-collect. ko, meron na po kayong kinonsulta ng abogado na kahit na hindi po idiniposit yan, the fact na meron kayong hawak na cheque. Mayroon po, advice po ng lawyer namin, ikatatlong lawyer na po. Una po si Panelo and then si Attorney Saburnay ng Attorney Ladasan. Sabi niya, kasi nagawan nga na paraan ni Miss Ging na hindi ipa-deposit sa kanya, kaya walang criminal na charge na isasampa po kay Miss Ging. Yung sabi naman ni Miss Ging, wala kayong isasampang kaso Sige, sa akin. Miss Ging. Hello, Miss Kwai Kong. Na-choppy daw ata eh. Hindi yan Miss choppy. Ging? Ganyan talaga yan, Okay. diba?
wala tayong papuntahan dito. Ayaw niya pong aminin. So ang nakikita kong mangyayari dito, siguro mag-uusap na lang kayo. Miss Ging, tawagan ulit si Miss Ging. Nasa telepono na ba? Si Esther Ging Quaykong. Ano bang trabaho ngayon ni Contractor. Tapos bago siya nagpapatayo ng bahay na merong nagsabi sa akin ng bongga-bongga yung blessing, tapos ganyan, ginagamit yung pera mo. Ganyan siya talaga, hustler. So, at least may natutunan tayo dito pala, no? Sa mga... Tapos yung mga property niya, ate, ngayon, Net-transfer niya sa corporation. Kasi kung sa kanya, civil lang yung maano namin, hindi namin Hindi na po makuha. ma-attach. Ganyan siya ka-hustler. Sinasabi pa niya na wala siyang utang kasi kung may utang daw, sana diniposit ko. Yun nga yung sabi na parang umiiyak siya sa amin, nakikiusap. Kaya nga, ma'am, ang pagkakamali nyo lang, Yun hindi nga. nagpadala kayo doon sa pagmamakawa niya. Yun lang Sobrang yun, kabaitan sir. nyo. Yun lang talaga. Talaga po. Kumbaga, napakabait kasi basang-basa nila. niya kayo na alam niya na pagbibigyan niyo siya, yung sa kanyang pakiusap na wag i-deposit, na she was buying time. Nung napapayag niya kayo wag i-deposit, paglaps na nung 6 months, nasabi Yun niya na, still hindi na check. siya nagpapakita. Hindi pakita. Malakas ng loob niya kasi Yes, hindi niya pwedeng malakas na. i-deposit. Sinabi pa nga siya sa O, buong yun. Bacolod na wala daw akong cheque. So, alam niya pala yung 6 months na yon ng steel Yes, check. alam niya. Alam niya yun. Napag-aralan niya. Yes. Napag-aralan na. Swindler daw talaga, sabi ni Attorney Panelo. Oo. Okay. Napagalitan nga ako ni Attorney Panelo kasi yun nga, hindi ko sinabi sa kanya din. Kaya nga, lesson learned dito, meron tayong natututunan. May natutunan tayo dito. Ako, wala kasi akong... Ako din eh. Wala akong may pautang na milyon-milyon. So, at least, meron lang akong natutunan. 100 pesos kaalaman pwede akong magpautang. na pwede natin ma-share sa mga viewers at listeners natin. So, meron palang yung tinatawag na 6 months Lapse. 1 year. lapse. Or 1 year or 6 months? 6 months to 6 1 year. months. 6 months. 6 months to 1 year. Kapag hindi mo na-deposito within 6 months yung cheque, yan ay paso na at hindi na tatanggapin ng bangko. Opo. So yung Hindi nag-issue ka sa din iyo niyan, nakasampa ng criminal case. hindi na pwedeng ma-deposito yan at hindi mo na pwedeng masampa ng criminal case at magamit against that person nag-issue sapagkat hindi na tatalbog yan, hindi na pwedeng BP22 sapagkat hindi na tatanggapin ng bangko. Wala kasi akong Case na kaduda-duda sa kanya kasi Civil case na lang. everyday siya Civil case na lang po, collection. Oo, kasi naging kaibigan Everyday kampante. siya pumupunta sa hotel na ganito, konti na lang, wag mo So i-deposit. bakit hindi nila pwede demanda sa civil case? Na ano na po, na-refer naman po sa civil case. Yun nga lang, advice ng lawyer sa amin, pinatawag siya dati. Pumunta naman po in fairness si Miss Ging, pero ayaw niyang kausap si Miss Catherine. Okay, sige po. Ayaw niyo na po sagutin yung tawag natin. Ganyan talaga yan. Ayaw na po. Chapiro siya. Sige, salamat po sa Salamat. pagpunta. Thank you po, Sir Rafi, Magandang Ma'am hapon po. Salamat po. Nina. May natutunan tayo, no? May natutunan. At least ako, itong public awareness na ito, Idol. So lahat po kayo na nagpapautang, kailangan, pag may hawak kayong cheque, bago mag 6 months, deposit nyo ng deposit. Oo. Para pag tumalbog yan, BP22. Pag nagmakaawa sa inyo, naku, wag nyong Payagan. kumbaga, oo. Wag kayong maaawa. Yun wag kayong siguro. magpadala. Oo. Kaya pala, at least, now I know. Lalo Sige tayo po, kahit sige po. papano, Okay. sige po ma'am. So, lalo tayo kahit papano nag-i-issue ng, or minsan, wag na wag din kayo magpapahiram ng cheque. Huwag kayong magpapayaram ng Yun, isa cheque, pa huwag kayong yun. mag-issue ng cheque. Wag kayong mag-i-issue ng cheque na iiyakan lang kayo. At huwag kayong mag-issue ng cheque kay Miss Esther Ging Quaykong. Yun. Ako. Issue a check at your own risk. Yun. At least may natutunan tayo sa kaso Alright. nito. Okay. Sige. Andito po ngayon si Madeline at si Jaimar. Minor po kasi ito at nais nang makausap yung kanyang mister para matulungan po sila sa pagpapagamot sa kanyang anak. Sige po, papasukin na natin si Ma'am Madeline. Oo. Jacobe o Jacob? Jacobe. Okay. Okay. At merong Sige. kasamang So, minor, Siyempre yung minor di menor de edad. Okay. Si Jimar o Jaimar? Jaimar po ba ito? Jaimar. Oo, Sige. yung minor wag na lang ipakita po direct. Siyempre minor, hindi natin pwedeng ipakita Habang sa andyan TV. na din si Mr. sa kabilang linya. Sige po ma'am, kwento po kay Idol. Okay. Ma'am Madeline, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Okay. So, kayo po ay humingi ng tulong dito kay Mr. Bali tatay po nitong si Jaimar. Yes. Okay, sige. Mr. Arsenio Jacob po ba? Jacobe. Mr. Jacobe, magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, sir. Sir, andito po yung inyong mag-ina Opo, sir. at kaya po sila punta dito, humingi sila ng tulong na sana po
makapagbigay ho kayo ng financial assistance para pagpapagamot po sa inyong anak? Nagbibigay naman po ako, sir, kaya lang ayaw nilang tanggapin. Ganito yan kasi, ang sabi ko, lahat ng ari-arian namin kanila na. Okay. Magbibigay pa ako ng pera kahit yung kasban ko doon sa korte, kunin na nila. Iatras lang nila yung kaso para makapagtrabaho naman ako na meron akong makita na maibigay sa kanila. Alright. Ma'am Madeline, naiyak na po si Sir. Sandali. Sir, ba't po kayo naiyak, Mr. Jacobe? Kasi sir, hindi ko nga malapitan yan ng mga anak ko. Galit yung asawa ko. Teka muna, ano bang nangyari sa inyo? Kung matanong ko lang ho, Mr. Jacobe. Tanong nyo sa kanila, sir, ano bang sinabi niya dyan? Wala pa ho siya nasasabi sa amin, maliban lang po sa ayaw niya raw magbigay ng suporta para sa inyong anak. Nagbibigay po ako, ayaw nilang tanggapin. At magkano ho naman yung binibigay niyo? Baka naman po, barya-barya. Kasi ang binibigay ko dyan, sir, akong nagbayad ng matrikula ng 3 anak, 16,000 plus. Magkano po? Binibigyan ko 16,000, sir. 16,000. Yung tuition fee. Tapos binibigyan ko, kung pupunta sila sa akin, magbigay ako. Pero nagbibigay ako ng 1,000 isang linggo. Ayaw pong tanggapin yun. Ayaw naman na nilang tanggapin, sir. Okay, Ma'am Madeline, ba't ayaw niyong tanggapin yung pera? Ako na lang po. Sige, yung anak, ito lang po, yung anak niyo, sir, magsasalita. Ganito po kasi yun, sir. Mula pa nung bata yung ate ko, kahit nung mga lahat na naibibigay niya sa amin, parang pinagmamalaki niya po, parang yung inuulit-ulit niya na... Sinusumbat? Opo, sinusumbat niya po yung mga binibigay niya sa amin. Yun po yung rason kung ba't ayaw namin tanggapin. And then yung sinasabi niya po, 16,000, kinuha ko po yun noon dahil naghirap na kami ni mama, wala na kaming makuha na pambayad sa aming eskwela. Sir, ayan po, sabi po ng anak ninyo. Pinapalaki naman kasi nila, sir. Hindi naman kung yung ano kasi... Ano bang trabaho nyo ngayon, sir? Matanong ko lang. Businessman, sir. Businessman pala kayo. Di meron ho kayong kakayahan na magbigay ho ng sapat na suporta. Yun nga, sir, sa gulo-gulo nga ng buhay, ganyan, nakarating na sila dyan. Ibigay ko naman lahat, sir. Okay, so, excuse me, sir, mapilis tayo. Ma'am Madeline, magkano ho ba ang kailangan na suporta para maging matawag na sapat na at kaya na pong pantusto sa paggamot sa inyong anak at matrikula ng iba pang mga kapatid nitong si Jimar? Kung pwede lang, sir, magbigay ng kahit 30 buwan, kung pwede, 30. sir. Ilan bang anak? 3, sir. Nyo? Yung panganay 3. namin. Oo. So 30. Bali tigti 10 bawat isang bata. Okay, 30,000 daw kada buwan, Sir Jacobe. Kaya nyo ba? Kasi yung kwan, sir, may asawa na 2, may 3 anak na yung isa, may nasa yung isa nasa Abu Dhabi. Yung mga anak nyo po, may mga anak na yun? May mga asawa Yung na? pangalawa, sir. Yung panganay nasa Abu Dhabi, sir, nurse doon. Nurse. Opo, Bakit pahingi na suporta yung panganay? Hindi para sa Hindi, akin para lang sa po yun kanya kasi na lang, every sir. month po, twice a month po yung check-up ko tungkol po sa high blood, diabetes. So suporta itong 30,000 para lamang kay Jimar. Ito nga, sir, ang sinasabi ko. Kung iatras na lang nila yung sinampa nilang kaso sa akin, kunin nila yung bail ban ko doon na 120,000, kahit yung help namin, ibenta ko na para sa kanila. Pirmahan ko na yung deductible. Ibenta na nila para may magamit. Kasi wala akong pera ngayon, puro utang. Kasi yung manok na tinitinda ko, sa ahente yon. Pero pag may mapan ako, ganansya, ibibigay ko sa kanila. Pero sir, ito lang hong tanong ko sa inyo, ano? Sige, sabihin na po natin, gipit kayo. Yung inyo pong anak, kailangan po ng gamot. Nakikita ko po sa harap ko. Nakikita ko po talagang he's suffering. I can see it. Physical po. Alright? Now, he needs his medicines. Oo, sir. Iuwi na lang dito at ako magpapagamot sa kanya. Bakit hindi ho kayo gagawa ng remedyo bilang isang Hindi negosyante naman, para hindi matustusan po yung pagpapagamot niya, sir? Lahat ng mga requirements niya sa medicine. Hindi pa sinasabi sa akin na ganyan yan. Wala kaming communication. Pag tinatawagan ko sila, hindi sumasagot. Bigla, agad-agad na lang po na pumunta sila dyan. Bakit pumunta sila dyan ang layo-layo? Kung sinabi nila yung medication sa akin, kalapit-lapit ng Tuguegarao. Di ako na sanang nagdala, sir. Okay, sandali. Jimar, ano mga klaseng medications ang kailangan? Sir, twice a month po yung check-up ko. Kailangan ko po ng mga gamot, sir. Twice a month?
Yun po yung rin-recommend ng gulo doktor. kasing kausap, Wala. sir, yung asawa Sir, hindi mo ko. ba makuha ng insurance, medical insurance itong anak niyo, maski si Jimar lang? Pwede kong ikuhan ng kwan yan, sir, ng ano to, yung health, ano yan? Self-insured. PhilHealth yata yan? Hindi ko po alam. But PhilHealth, oo sir, meron, PhilHealth, pwede. Kasi kinuha ko noon yan ng Caritas, sir, hindi naman papasok yung sa kwan niya, yung weight niya, Okay. sa sobrang taba. Nagbayad na ako ng 5,000 yung unang hulog ko. Bali, nawala yon. Kasi nung pinicturan yung bata, hindi daw pwede, hindi qualified yung... Ngayon ata, hindi na pwede kasi may sakit na siya eh. Oo sir, hindi na. Pre-existing condition po ang tawag dyan. Wala na atang tatanggap na insurance. Sana noon pa. Oo sir, wala na sir. Kaya nga, High risk na kasi yung to. layo niyan sir, kung sinabi lang sa akin, ako magdadala niya. Okay, so sa ngayon Ako sir, wala ba magpapagamot. kayo mabigay sir na amount para sa kanyang regular na pagpapacheck up? Ako na lang magpapacheck up sir. Ako na lang magpapacheck up. Okay. Para malapitan Mrs. ko naman yung anak ko. Okay ba? Oo, ako na lang sir. Ganito, ako na lang magdadala sa sir, doktor. Parang walang tiwala sa akin na maghawak ng pera. Yung sinasabi niya, sir eh. Okay, Jimar, payag ka ba na yung papa mo na nung magpapagamot sa'yo? Ayoko po, sir. Kasi Oo, palagi yun ako nga, sir, ang niloloko, problema. sir. Yun ang problema sir. Hindi Pero, yung pero sir, problema na sir, malalapitan ako. Sir, kayo po ay nasa Tugigaraw, tama? Nandito ako sa kwan sir, Baggaw. Saan po Mga yan? 70 kilometers hanggang kwan. Kaya nga sir, sa kondisyon po nitong inyong anak, I think kailangan niya po ng isang matirahan na malapit po sa mga pagamutan with his present condition. Siguro po nararapat lang nandito sa Maynila, wag ho sa malayong probinsya. Ano po? Hindi sa ini-small ko po yung mga probinsya, yung kakayahan ng mga probinsya maggamot sa kanyang sakit. Pero mas makabubuti po kung dito sa Maynila na marami po mga medical facilities dito na in case of emergency, madali po siya maitakbo kung saang lugar, kung saang ospital na malapit. Ano po? Na magamot po yung kanyang kalagayan. Sige na sir, anak mo naman to sir eh. Ba't di mo na lang pagbigyan? Sir. Sige, pwede na ipasok nila dyan. Pupunta ako dyan kung gusto nila. Okay. Gusto ko makita yung anak ko, ako mismo magpapagamot sa kanya. Sige, ba't nila lang kayo pumunta rito sir? Mag-usap na lang kayo ni Mrs. at saka ng anak nyo. Yun nga sir, pag-usapan namin. Ayaw Sige. naman nilang makipag-usap sa akin. Ma'am, Yun nga, kung may kwan nga usap sana kayo. yung anak ko, yung bail ban ko doon sa korte, 120,000. Sir, wag natin pakialaman yung bail ban kasi yung bail kasi yun ang pinanghawakan nila na kayo po demandado niya sapagkat yan po yung isang dahilan kung bakit kayo po nakikipag-usap pa rin sa kanila. Pero kapag yung bail ban po tinanggal na at inatras po nila ang demanda nila laban sa iyo, I'm sure, ako lang po sa akin na ito, baka pwede ka na maging kampante, tatakasan mo na sila. Ay, hindi sir. Hindi, sir, Hindi eh. ako ganun, sir. Sir, Hindi ako ganun. Hindi sir eh. Oo. Right now, Hindi, sir, ako ba naman sir, katagal-tagal ko sa ganitong klase trabaho. Right now, hindi mo sila pwedeng takbuhan kasi merong pending case against you in court. So kapag sir, winidraw na nila yung kaso against you, pwede mo nang tablahin sila anytime. So ang the best dito talaga siguro sir, mag-usap-usap lang kayo. Nagmamakaawa nga ako sa kanila, Pwede ba? sir, na pwedeng anuhin na lang namin yon at magnibago kami ulit. Laging ganyan lang, sir. Pangatlong kaso na yan, sir, pero paulit-ulit pa rin yung ginagawa. ebidensya, Nandito sir. po lahat ng ebidensya namin. Narong-send pa rin po sir. siya sa kanyang babae. Yun kasi yung Mayroong inuuna ebidensya niya. na may babae siya, sir. Ang dami, sir. Tinetextan pa ako, pinapatrace ko yung nagtitext ako ng yung mga sasamang salita sa akin. Ayaw niya pinatrace. Yung concert text niya sa babae niya, pinatrace niya agad sa anak kong na wrong send sa number niya sa anak ko. So, sir, Sir Arsenio, na hindi mabuti sa aming pamilya yan, sir. hindi ko kasi maganda na itong anak mo na may sakit, nagmamakaawa pa sa inyo na sana matulungan mo sa pagpapagamot. Dapat kusa na ho kayong gumagawa ng aksyon na matulungan to. Anak nyo po ito, sir eh. Oo nga, sir. Tumira po ako dun sa bahay namin sa Talang, sir, pero yun ang nakita ko, ang panloloko niya sa akin, nagsisinungaling siya. Kaya yun po yung nag-udyok sa kalooban ko na pumunta sa aking mama kasi buti pa kay mama, inaalagaan ako ng totoo. Ikita mo, hindi ka nasaktan doon sa pananalita niyang ganun, sir? Hindi ka na konsensya doon? Na inalisan ka niya kasi pinapabayaan mo siya doon sa kanyang mama na alagaan 15 siya? years old na kuntay. A mom
Agad-adal lang ti private nga pagadalan. Una kanya makadadoy sursuro kanyak ti teacher ko. Nga mataagulbot ti handa yung sursuro kanyak. Balak pa akong ipag-kick-out sa eskwelahan, sir, dahil lang yan sa text na yan, tas sinabayan ko. Ang first daw kasi na policy ng paaralan namin, honesty and respect. Mr. Jacobe, Yun sir, ginagawa niya mula nung malit pa ng mga anak namin, ma'am, paulit-ulit. Nang bababae, sir, binubugbog ako, pinapalaya sa bahay. Nandito pala ang medico legal ng mama ko. Pwedeng matawagan yung anak ko sa Abu Dhabi, sir, yung panganay ko, siya ang magtestigo, yung lahat na ginagawa sa aming pamilya. Ito ba yung may pananakit sa base sa research? Oo, yun, kaya kinakaso namin paulit-ulit, sir, sa korte. ay wag niyo po i-attach yung kaso. Wag ko, yung request niya na i-attach niyo para makuha yung bail Yun bond. nga ang sinasabi niya. Patibong niya ho yun. Patibong niya yun. Na, para pag in-attach niyo yun, bibigay sa inyo yung bail bond, tapos ng responsibilidad niya sa inyo. sir. Takas na siya. Wag niyo po Katulad i-withdraw yung 240 na bilban na yung isang kaso niya dito, sir, inatras ko. Nagpangako niya, hindi na ulitin, mang bababae. Hindi pa nakalipas ng dalawang buwan, sir, inulit na naman. Nang bababae, ang masakit sa akin, sir, pinalayas ako sa bahay. Tapos gusto niyang ibenta lahat ng ari-arian namin para magtakas daw yung kasama na yung babae. Yun ang... Sir, mabalik ulit tayo. Sir Arsenio, mabalik ulit tayo dito po sa Hindi bata. po yan pinalayas, sir. Kasi bumili kami ng lupa doon sa San Jose. Ako pang nagbabayad. Linon namin yung ELP. Ako ang nagbabayad 17,000. Sir, mamaya po yung sa mga bayad-bayad. Sir, sorry mama, mas interesado po ako ngayon sa pagpapagamot nitong si Jimar. Sir Arsenio, ako na po mismo nakikiusap sa inyo na gumawa ko kayo ng paraan na mabigyan niyo po ng sapat na financial assistance. Ito pong anak niyo. Dito at ako nang magpapagamot sa anak ko. Para Sir, malapitan ko naman sir, siya. ayaw nga po ng anak ninyo sa inyo. Yan ang problema, sir. Yan nga po eh. Kaya nga po naghahamon kayo na pupunta diyan para kayo na po ang papagamot dahil alam nyo, yung anak ninyo hindi po pupunta sa inyo. Nilayasan na nga kayo ng anak nyo dahil ayaw sa ugali ninyo. Palagi akong pumupunta dun, sir. Kung Sabado, Linggo, basta pag wala akong pasok, sir, noon. Pumupunta ako doon, tapos pag tanghali, umiinom siya ng alak, tapos sinasabi niya, sabihin mo kay mama mo, teatras na lang yung kaso kasi ang dami-dami ng mga out, sabi niya, sir. Paano naman yung mama ko, sir? Parang punching bag yung ginagawa niya sa kanya, sir. Sinasaktan palagi. Yes, sir. Kami yung mga anak niya, sir, nandito kami lahat sa mama ko, sir, kasi alam namin yung tama. Saka yung concert, tinutukan ako lagi ng baril. Baka pwede yung pag-usapan niyo pa ito one more time? Focus. I-arrange natin. Alang-alang dito kay Jimar. Kay Jimar ako ng awa eh. Nakikita ko yung kanyang medical condition because he's in front of me right now. I can see physically, kitang-kita ko na agad yung pangangailangan niya sa pagpapagamot. Sir Arsenio. Hello, sir. Pwede ho ba kayong pumunta sa Maynila at mag-usap-usap kayo? Hanap po tayo ng lugar na kung saan pwede kayong mag-usap. Siguro sa DSWD o MSWD, Women's and Children's Desk. Meron naman DSWD dito, sir. Sir, dito na lang, sir, kasi pati yung mga pulis doon, sir, ayaw na nilang makiganyan, sir, kasi ang dami-dami na sila na nalilito sa kaso na paulit. Dito na lang po siguro sa Maynila. Sir, ayaw niyo po? Hindi ako makapunta dyan, sir. Busy ako sa trabaho ko. Alright. Sige, salamat na lang po, Mr. Jacobe. Ma'am, wala tayong magagawa rito. Balik lang tayo, abutin tayo hanggang alas 4. Nothing's gonna happen here. Hindi naman ako nag-ano na tulungan yung anak ko, sir. Pero ibigay ko yung kailangan niya kung magpapagamot. Total, meron akong walang demanda. Ituloy niyo lang po demanda. Nakikita ko, nagmamatigas po ito eh. Yun nga, sir. Namimiloso pa po eh. Opo, sir. Nasasayang na po oras natin. Salamat na lang po. Wala tayong mapapala rito. Wala ko siyang pagmamahal sa... Sorry kay Mr. Jimara. Wala siyang pagmamahal sa iyo. Kaya nakarating kami sa inyo, sir, para kasi wala Ituloy niyo lang po yung demanda. Doon pong sasabi niya na i-withdraw niyo po yung demanda para makuha niyo yung bail bond at para mabenta yung sasakyan. That's bullshit. Huwag niyo hong patulan yung hamon niyang gano'n. Kaya nga nakapunta Offer. kami dito, sir. Huwag niyo patulan. Ituloy niyo lang po yung demanda at kung ano po kung klaseng demanda ang gusto niyo pong ano sa kanya, file, tutulong po kami. Okay? Maraming salamat. Sige, salamat po, po. sir. Salamat po. Wanted. Matigas. Grabe, natiis na yung anak niya, no? Matigas. Manhid.
Sige po. O sige, magpapapicture daw kay Idol. Okay, sige. Tamang-tama po mag-news break. Samantala mga kapatid, ang bahagi pong ito ay niyatid sa inyo ng Prostamen. Prostamen Herbal Dietary Supplement for Men. 3K battery Dare to Compare, CDO Carne Norte at ng JNT Plasticware ang paborito mong plastic. Sumubaybay sa JNT Plasticware Facebook para po sa mga exciting contests, promos at mga bagong produkto. At para po sa mas extreme na experience, extreme na pangmatagalan, piliin ang Robust Extreme for Men. Pero kung chillax lang na experience ang inyong hanap, meron din namang Robust Dietary Supplement for Men na hindi aatras sa labanan. Ito po ay gawa sa horny goatweed extract at L-arginine ng mga sangkap na tumutulong sa mga kalalakihan para mapanatiling masaya ang paglalaving-laving ninyong mag-asawa. Ang Robust at Robust Extreme ay 100% all-natural na hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. At mga kapatid, ang organic acai berry ay tumutulong para lumakas ang ating katawan at maprotektahan ang immune system laban sa sakit. Organic acai berry all-natural nutritious premium health drink from the Amazon rainforest of Brazil. Organic acai berry, it's not just a drink, it's a lifestyle. Available na po ito sa 946 ml and 473 ml bottles and freeze-dried acai capsule. Mabibili po ito sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. At si Mang Lucio Casil, pakibati daw, marami pala tayong listeners sa Cebu, lalo na sila Ermid D at Isidoro Boyser, pakibati naman po sila. Marami mga taga Cebu, Danau daw po sila. At syempre, binabati rin po itong si Christine Luna and Moho Fron, Auckland, New Zealand. Mga Pinoy po ito na araw-araw nanunood sa FB Live ng Rafi Tulfo in Action. Ayan, magandang hapon po at sa bumabati daw po ng maulang tanghali si Manuel Fadera at si Joey Boy Oknarf. Philippine Standard Time, alas 3:25 ng hapon. At may magandang sabon na clinically tested at dermatologically proven na nakakatulong magtanggal ng pimples sa mukha. Ito po ay ang Fungi na sabon, kaya kung meron kayong nakakairitang tagyawat sa mukha, mag-Fungi na sabon na nag-aalis po ito ng baho sa katawan dahil sa taglay nitong antibacterial action na pumapatay ng mga mikrobyo up to 86% sa loob ng 24 hours. Kaya kung meron kayong nakakayang amoy sa kilikili, amoy sa paa at amoy sa genital part para sa mga kababaihan, araw-arawin ang paggamit ng Fungi na sabon para sa inaasam na kinis at moisturized na balat. For inquiries, call or text Fungi hotline 0917-580-9035. Ang Fungi na sabon ay mabibili sa mga kilalang butika at supermarket sa inyong mga lugar. Magbabalik ang paborito mong programa pagkatapos ng ilang paalala dito sa Radyo 5 92.3 News FM. Bagot ka na ba sa traffic? Sa mataas na presyo ng gasolina, kapit lang mga kapatid. Kumapit ka sa Clean Fuel. Dito, garantisadong mura na, malinis pa. Hindi lang ito auto LPG, may diesel at gasoline din. Premium 95 octane at Euro 4 ito. Kaya siguradong quality. At ang service, the best. Well-trained na mga staff. May canteen, libreng tulugan at paliguan din. Kaya ikaw at ang auto mo, ipalagang Clean Fuel mo na. Open 24 hours. Clean Fuel, quality fuel for less. Huwag bibitiw, magbabalik agad ang paborito mong programa pagkatapos ng aksyon news update mula sa Radyo 5 92.3 News FM. Radyo 5 92.3 News FM. Balita, aksyon, 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 news update. Ang oras 3:25 ng hapon, narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Tatlong mangingisda ang nawawala matapos manalasa ang bagyong Maring sa probinsya ng Quezon. Kinilala ang mga yan na sina Michael Boyao ng Barangay Cabalete sa bayan ng Mauban, Julio Dipon ng Barangay Sapang Perez sa bayan ng Buenavista at isa pang hindi pa napapangalanan mula sa Barangay Dinahilan. Dalawang landslide naman ang naranasan sa bayan ng Atimonan at Kalawag habang nalubog sa baha ang
5 barangay sa bayan ng Mauban at 5 naman sa bayan ng Atimonan. Tumirik naman ang isang provincial bus nang subukang tumawid sa bahaging kalsada ng bayan ng Pitogo habang isang motorboat ang lumubog sa bayan ng munisipyo ng Alabat. Maswerte namang nailigtas sa mag-ama na nadaganan ng gumuhong pader sa Lucena City. Sa kabuuan, higit 100 pamilya ang na-evacuate sa 5 bayan ng Quezon. 14 naman ang napaulat na sugatan, kabilang ang isang nakuryente. Philippine Standard Time, 3:26 ng hapon. At yan ang balita mula sa Radyo 5. Archie Zapanta, saan man, kailanman, kapatid, higit sa balita, aksyon. Aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Your health means everything. Drink organic as a year. It's not just a drink, it's a lifestyle. Organic as a year. If health and beauty is what you seek, healthy purple is what you need. Organic as a year. Organic as a year. Organic as a year. Mahalagang paalala, ang Organic Acai Berry Premium Blend ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo, Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan, kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme, super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare, no approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Yan na si birthday boy! Anong handa, Daddy? Yung favorite mo! Classmates! Party time! Naku, daming bisita! No problem. Diskarte lang with CDO Carne Norte. Mac and cheese, spaghetti, Big Mac, pizza pandesal, fries. Ang madiskarte, handa sa kahit anong handaan. CDO Carne Norte, number 1 na, mas pinasarap at pinamiti pa versus previous formulation. Mas sulit na pansahog, mas maraming diskarte. The best ka talaga, Han! CDO Carne Norte, sikretong sahog ng madiskarte. Yan ang mga taga-Section B! Ha? Naintindihan ko sa buhay, di maiwasan ng happy-happy. Inom dito, kain doon, lalo kung ang dahilan ay selebrasyon. At alam kong epekto at sakit na dulot ng gout dahil sa sobrang pag-inom at pagkain na mayaman sa purine. Itong purine na ito ang nagpapataas ng uric acid sa ating katawan. Masakit yan. Gouty arthritis ang tawag dyan. Sa isa lang ako nagtitiwala, Urex. Kasama ng tamang diet at regular exercise, nakatutulong ang Urex na may sangkap na bromelain at celery seed. Sa Urex, ramdam kong ginhawa. Para sa diretsyong trabaho at diretsyong selebrasyon, mag-Urex na. Take 1 capsule after meal. Mabibili sa lahat ng kilalang butika. Mahalagang paalala, ang Urex ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo! Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga tol, naghahanap ba kayo ng dagdag kita? May nakausap akong driver ng Grab. Aba, okay palang kita sa pagmamaneho. Ito pa, siya ang bahala kung anong oras siya bibiyahe. Pwedeng full-time o part-time. Hawak mo talagang oras mo dito. Nakakatuwa din kasi, malinis at bago rin ang mga sasakyan sa Grab. Kaya sa mga nakikinig dyan ngayon, kung nagmamaneho kayo at naghahanap kayo ng dagdag kita, subukan nyo mag-Grab. Kaasenso mo ang Grab sa buhay. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food supplement for men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana at kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hinahanap niyo ba yung bateryang matibay? Tunay na pang matagalan. Salubungin ang pagdating sa sasakyan mo ng 3K battery. I-start agad. Talagang maasahan. Iwas tirik, iwas multa, iwas hold up pa sa daan. Totoong kasangga sa araw-araw na hanap buhay. Kaya mga pare ko, magpalit ka na ng kaibigan. 3K battery. Walang iwanan. Dare to compare. Mga kapatid, si Rafi Tulfo po ito. May mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Katik-katik sa balat dulot ng fungi ang problema mo. May gamot na solusyon na para sa iyo. Fungisol. Ulitin ko ha. Fungisol. Fungisol. Kaya wag na magdusa sa makating problema. Gaya ng eczema, mahapding hadhad, mabahong alipunga, kumakalat na an-an at buni, nasisirang kuko dahil sa nail fungus. Kaya gamot sa fungi ang hanap. Fungisol na solusyon. I repeat, gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. For inquiries, call or text Fungisol hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga Mercury drugstores at butika. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Mga pre, si Rafi Tulfo to. Magandang balita, merang Robust Extreme. Tama ang narinig nyo. Robust Extreme. Mahababang romantic day dyan. Kasama si Mrs. Basta may Robust Extreme. Robust Extreme. Super astig ito. Robust Extreme is available at all Mercury Drug and all leading drugstores nationwide. From ATC Healthcare. No approved therapeutic claims. Mahalagang paalala, ang Robust Extreme ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tol, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Food Supplement for Men! Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo!
Available at Mercury Drug. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Tulad ka ba sa isang kotse na may depektibong kable? Hindi maaasahan. Ito'y maging dahilan sa pagkawala ng gana't kasiyahan sa relasyon at tiwala sa sarili. Ibalik ang bagsik. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement for Men. Ang bagsik mo. Marami nang natulungan sa galing at bisa ng iBerry. Isa na dito si Emma Uy. Siyempre, gawain ng guro. And dati-dati, nagsasalamin ka talaga. Lalo na kung gagawa ka ng mga grades, ganyan. Ang iBerry, protektado ka upang iwasan ang pagkakaroon ng katarata, pterygium at astigmatism. Pero nung nag-take na talaga ako ng iBerry, sa doon ko nalaman talaga na, maganda pala talaga ito. Hindi na ako yung sabi mo na kailangan pag sulat ka, suot ka eyeglasses. Ngayon, hindi na. Kaya sabi ko, thank you talaga sa iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa inyong mga suking butika. For inquiries, dial 0920-585-8415. Take iBerry everyday for poor eyesight. Mabibili sa lahat ng mga leading drugstores nationwide. I am what I choose. I choose to keep fighting, To carry on. to live courageously. TV5 pushes me to be what I want to be. It encourages me. It inspires me. TV5 keeps the fight in me burning. I choose TV5. I choose courage. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Nagbabalik ang paborito mong programa dito sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Alright, balik na po tayo at ang bahagi pong ito ay atid sa inyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. At hanap po ba ay honest at magalang na driver, malinis at bagong masasakyan? Mag-Grab ka na dito, siguradong safe at komportable ang biyahe mo sa Grab. At andito po ngayon, magtita sila. Si Alan Grace Laxano at si Mr. Rolando Salino andito para humingi ng tulong na maipagamot o makausap yung kumpanya ng bus kung saan siya po ay nadisgrasya noong September 8, 3:45 p.m. sa Maynila. At yung bus na inirereklamo ay yung RRCG Transport Bus. Parang nakikita ko ito paggalagala palagi sa EDSA to. Ma'am Helen Grace, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Sir Rolando Salino, ano ba nangyari dito? Sir, pag-akit ko po ng bus, bigla pong nakahawak po ako sa estribo, dalawang ganon. Bigla pong pinaandar kagad ng driver yung bus. Saka bigla niyang pinareno po ng mabilis. Bumaksak po akong pag ganon. Kaya pumutok po yung ulo ko. Saan po yung biyahe nitong RRCG? Ano po, Taytay Quiapo po. Oh, nakikita. Dumadaan ho ba ito ng EDSA? Hindi po kasi papunta po akong Quiapo. Galing po ako City Hall, sir. Pero maraming RRCG bus Opo. na nakikita ko. Opo. So, nadisgrasya po kayo? Opo. Alright. And wala hong binigay na tulong? Meron po, sir. Pinagamot po nila ako. Okay. Una po, dinala po ako sa clinic po ng City Hall. Ngayon, Alright. hindi po pwedeng matahi yung ano kasi malalim po tsaka mahaba yung putok. Yes, ma'am. Pinadala po ako sa pinakamalapit na ospital. Ano pong hospital to? Sa Mary Childs po. Mary Charles, sa Gustambide? Opo. Okay. Tapos nung naano po ako doon, sinitiscan po ako. Tapos, nung ano po, na po, sabi po ng doktor, 2 days observation po. Tapos 7 days tatanggalin po yung tahi ng ulo ko. Ngayon, usapan po namin nung inspector na magpapablatter po ako sa presinto para hingi po ako ng panggamot hanggang sa gumaling po ako. Ngayon, nung nagpunta na po kami sa Traffic Bureau, naggawa na po kami ng salaysay ng driver, tsaka ako po, kinuha po ng inspector yung driver. Kasi yung driver po, mula nung bumaksak po ako doon sa loob ng bus, nagbiyahe po hanggang gabi, hindi po siya sumama doon sa amin. Yung konduktor lang po ang kasama ko. Okay. Tsaka isang babaeng kaibigan ng konduktor po. Sabi, teacher daw po siya sa DepEd. Okay. So,
In short, nagmamatigas na po itong... Opo, nung nagpunta po kami ng presinto, ang sabi po kasi ng inspector, kasi yung bus po, abing ganun po sa driver, tinawag po yung driver na nakaharang daw po yung bus. Ngayon sabi, Regardless po, kung nakaharang yung bus, kung ano pa man pong nangyari sa loob ng bus na kayo po ay nadisgrasya doon, dapat panagutan po ng bus dahil po meron naman silang insurance yan para doon sa mga pasahero. Regardless po kung yung bus ba ay umaandar, yung bus ba ay nabangga, kailangan po pananagutan ng bus lahat po ng mga aksidenteng pasahero o nadisgrasya ng sugatan ng pasahero sa loob ng bus nila. Opo. Yun pong patakaran dyan. So, ano nangyari dito, Odette and Carol? Hindi ko nga kailangan yung SPO4. Ang kailangan natin dito, yung LTFRB o hindi kaya yung bus company. Wala tayong makausap? Okay. Ma'am, balik ko muna kayo dun sa kabilang booth. Hindi pa ready mga tao. Pasensya na po, ma'am. Apo. Sala muna kayo ng iba pang complainant dito, Odette and Carol. Alam niyo na yung patakaran dito, hindi pwedeng ubusin natin yung oras, magbabanter-banter kami ni Ninya habang kayo nag-iisip pa kung sinong tatawagan. Sorry po, mama, sir. Pasok muna kayo ng ibang complainant. Ganon. Okay. Okay, at bumabati daw sa atin from Saudi Arabia itong si Ronnie Primero. Magandang hapon po. And also, happy 50th birthday kasi talagang nakatutok daw ito, Idol, sa'yo sa video. Okay. Sa Rafi Tulfo in Action, araw-araw. Talagang habang nasa Dubai siya, itong si Janet Rigunan na nagsiselebrate ng kanyang 50th birthday. At may makiklaim? Ito naman po sa ating sulian ng bayan, Huawei 10 Plus P10 Plus cellphone. At ang nagsoli po niya na bayan ay si Mr. Antonio B. Santiago ng Taipan Taxi plate number UYC921. Isa pong engineer ng Huawei Technologies Philippines Incorporated ang magkiklaim na si Mr. Sin Yang. Good afternoon to you, Mr. Sin Yang. Good afternoon. How are you? Fine, thank you. Okay, can you check and make sure that cell phone is the one that you left in Mr. Santiago's cab? Yeah, this is my... That's it? Yeah, that's it. All right, very good. Thank you. Now, the guy next to you, that's the driver of Taipan Taxi. All right. Can you please acknowledge him, sir? He's our hero today. Yeah. All right. Thank you, Mr. Antonio. You're welcome. Okay. Short and sweet. Thank you, Mr. Antonio. You're welcome. And Mr. Antonio Santiago, meron kang regalo sa amin, 1,000 pesos cash reward galing sa ATC Healthcare Corporation. Salamat po. May gawa ng Robust, ang pinakastig sa lahat, Robust Extreme. Pakita ho yung 1,000 para makita po ng ATC. Nanonood sa atin yung ATC araw-araw yan. Ayan, ATC, 1,000 binigyan na po namin kay Mr. Santiago. Ano pang ibang regalo Ito pa, 1,500 pesos worth ng ATC products. Kompleto yan. Meron din po yan na car mount holder mula naman po yan sa Cellboy. Yes. May Trenzy portable basket mula naman sa JNT Plasticware. Okay. At Kumeya bags with Kumeya food products. Salamat sa Kumeya 3Q. Masarap talaga. Okay. Meron pang Urex Drinking Battles, Urex Herbal Dater Supplement na makakatulong sa gouty arthritis. At meron pang Urex with Kumeya Sotanghon and Palabok. Salamat sa Kumeya 3Q. Masarap talaga. Urex Herbal Dater Supplement makakatulong sa gouty arthritis. Okay, Mr. Antonio Santiago, it pays to be honest. Thank you very, very much. Mabuhay ka, bayani. Palakpakan mo si Mr. Santiago. Palakpakan mo si Mr. Sin Yang sa pagpunta. Thank you. Thank you. To both of you. Thank you. Good afternoon, sir. Wala sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan niya ako ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa aking kapwa. Yes, sir. At saka binabati ko rin yung operator ko na si Mr. Ed Fernandez. Okay. Ay, pamilya ko. Thank you. Thank you. Good afternoon sa iyo, Idol. Saka Ma'am Ninya. Salamat Thank po. you. Thank you. Okay. Okay, si Ronaldine Quinto andito para may ng tulong na makausap yung kanyang mister tungkol daw po sa sustento para sa kanilang anak. At si mister ay nasa Japan ngayon. Okay. Si Ma'am Ronaldine, andito na kasama yung kanyang baby, yung kanyang anak. Ma'am Ronaldine, magandang hapon. Magandang hapon po. All the way from Japan. Ito na po si Mr. Ginto. Mr. RV Ginto, magandang hapon. May customer nga po siya. Sir, okay, andito po si Mrs. Sige, Mrs., usap kayo ni Mr. Oh, Harvey. Ayusin mo yung mikropono niya. Oh.
Ba't ayaw mo magbigay ng suporta sa mga anak mo? Nagbibigay ako ng suporta. Magkano binibigay mo? 4 na lapad. 4 na lapad? Sigurado ka? Kailan? May resibo ka? Alos nga wala kami makain sa Japan, alam mo yan. Humihingi kami ng pagkain. Alam mo yan. Punta ako dyan, ayaw mo akong pagbuksan. Anong pagbuksan? Tinanggap nga kita ng June 11, di ba? Nung ginawa mo, nangiwan ka ng gamit mo. Pinaasa mo kami. Ano? Paano kitang itiwan? Hindi ka ba nagbabago? Paano ka magbabago? May babae kaya may ebidensya ako. Paano nga? Pinasundo mo yung mga bata. February 25, dumating kami ng Japan. Iniwan mo kami. Paano hindi kita iwan? Buntis pa ako noon, ha? Alalahanin mo yun? Gusto mong palaglag yung bata? May mail akong ganun. May ebidensya ako. Paano kaya may babae ka? Katwiran mo. Ma'am, pasalita muna natin si Sir. Mr. Ginto, bakit hindi niyo po, Sir, bakit hindi niyo po hinarap si Mrs. nung pumunta sa Japan? Ay, hinarap ko po. Ako po yung nagsundo sa kanya, sir. Oo, sinundo mo kami. Delay kang 1 oras. Alos umiiyak na nga kami sa airport nun, ha? Ano? Hindi ka delay ng 1 oras? Ano ba dapat on time? Ano? Okay. Ma'am, Sir, Ma'am Ronald, anong pinunta niyo dito para magbigay? Umingi po ng sustento. Alos kulang na kulang po talaga. Okay, Mr. Binibigay po. Alos June, July, August, September po, wala. Okay, Sir. Alam po lang mga kasama niya sa trabaho. Alos nakikiusap po ako. Ninong Ray, Ninong Ed, pakiano naman po, suporta po ng mga bata. Alos wala po kami makain. Okay, Sir. Suporta na po para sa inyo pong anak. Andito po yung anak ninyo. Opo. Magbigay daw kayo ng tamang suporta. Opo, sir. Magbibigay naman po ako eh. Gusto niya po kasi mga 10 lapad, 8 lapad. Ang gusto niya po, ang nagmamalaki niya sa akin, ayaw niya na Ang pinapadala niya ay 4 na lapad. Opo, 4 na lapad. Minsan po, 2 lapad lang. Ay, Magkano bang isang lapad? 4-5 po. Sa Japan po kami. Alos po gastos namin every month, 11 kalapad. Dati ho galing kayo sa Japan. Opo. Andito na kayo Kauwi ngayon. lang po namin na September 1. Kaya po, umuwi po kami dito. Hihingi po kami ng tulong sa inyo. Dahil na hirap po kami sa Japan. So ngayon po, magkano kailangan nyo? 4 na lapad? Ay, hindi po. Kulang po yun. Magkano? Yung bahay po namin, 4 na lapad. Ayan o, may nagsusugal po dyan. May ebidensya po ako, nagsusugal siya. Oo, ikaw may ebidensya ka sa akin. Ako, hindi nga kita binibidyo. Ikaw nagsusugal dyan, malakas. Alos nga ikaw nga dyan, 16-17, August 16-17, nagsusugal ka, naka-live ka dyan. Buti pa nga yung babae mo, nag-birthday yung anak mo kahapon, ni Grit, wala ka. Ang tapang mo. Sabi pa nga sa akin, di patulpo mo ako, wala namang mangyayari sa akin eh. Bakit? Bakit? Matatakot ba ako? May katwira naman ako ah. Anong katwira mo? Minor yung mga bata. Bakit? Sumusuporta ka ba ng maayos? Dati dinimanda na kita. Hindi, kung hindi mo kayang buhay yung mga bata, bigay mo sa akin. Anong bibigay ko sa'yo? Balak mo pa nga, pagsama yung mga anak ng babae mo, tsaka yung mga anak natin. Ano yun, baliw ka? Ano? Ikaw, hindi mo kayang buhay. Natural, responsibilidad mo, magsuporta ka sa mga anak mo. Paano mo buhayin yan? Wala ka naman puro ka nagsusugal. Ma'am, sandali lang, ma'am. Sir, Mr. Ginto, kaya po siya napunta rito, ang gusto niya po, magbigay ho kayo ng tamang suporta para sa mag-ina. Magbibigay naman po ako, sir. Hindi po siya updated. Hindi ko naman po kayo 10 lapad, 8 lapad. Paano ang laki ng sahod niya? 23 kalapad, 25 kalapad po sahod niya. Lagi po siyang OT. Malaki po yung sahod ko, sir. Pero yung tax po, ang laki po ng... Tax mo, paano? Ang laki po ng kanta. Naku. Panganim na lapad, 5 lapad po. So magkano pong kaya niyo pong maibigay na suporta, sir? Kaya ko po 5 lapad po. Ano ka? Di po tama yun. Apartment po namin, 4. Sa school po nila sa Japan, every month po yung... Ma'am, kasi nandito na kayo. Dito na ba? Di po, babalik po kami doon. Flight po namin, 14. Umuwi po kami. Hingi po ako ng tulong sa inyo. Talagang gusto ko updated po siya magbigay ng suporta. Kulang na kulang po. Sir, by Japan standard, kulang tapos naman po yung sinasaktan pa po ako niyan. Binubugbog po ako niyan. Kung binubugbog kayo, pwede kayong magsumbong sa mga otoridad doon sa Japan. I think meron ho silang pwedeng pagsubungan doon sa mga nananakit. Ayan, distigo po yung anak ko. Inawat lang po niya. Okay. So, hindi ko ginagamit yung anak ko. Alam mo. Inawat ka lang. Sir, ito lang advice ko po sa inyong dalawa. No? Sir,
itigil niyo po pagsusugal at kayo po ma'am, sinasabi ni sir, nagsusugal din kayo. Dapat to pareho niyo itigil yung pagsusugal. Kasi wala ho kayo mapapala dyan. Ang kawawa ho dito yung anak nyo. Kawawa po, inosente po yung bata. Napupunta lang po sa sugal yung mga pera ninyo. Kayo ho ba ma'am nagsusugal din? Dati po. Pero ngayon po, hindi na po. Dahil kulang na kulang po kami talaga. Dapat lang. Tama po yan. Tama po yan. Kayo rin po, Mr. Ginto, wag na rin po kayo magsugal. Dapat ho, yung mga pera ninyo, iipunin nyo po para sa inyo pong anak. Kaya naman po kayo nagtatrabaho, di ba para sa inyong anak? Tama po? Opo. So, sir, pag-usapan nyo na lang po ito maayos, yung pong tama pagsusuporta. Wala po akong contact sa kanya. Naka-block na po ako sa kanya. Kaya lumapit po ako sa inyo. Sige. Gusto nyo pong para, konti minuto lang po tayo natitira. Pagpatuloy nyo po off-air ang pag-uusap sa kabilang booth. Sige. Odette, sir, wag nyo po ibabang telepono ha. Pag-usapin natin silang dalawa ni si Mr. and Mrs. Ginto. Sir, doon sa kabilang linya. Huwag niyo po ibababa ha. Salamat po. Salamat po sa inyo. Pag-usapin silang dalawang mag-asawa. Okay, sandali lang sir ha. Okay. So ibalik niyo ulit yung sa Para boss. sa nalalabi nating 3 minuto, sige, ibalik natin 4 na minuto pa pala. Sige. May makakausap na. Magandang hapon po yung Operations Manager Rodolfo De Mesa. Magandang hapon RRCG. Mr. De Mesa. Na lang po sila ng letter para ipaksa lang po rito sa tax namin. Mr. De Mesa? Yes po, opo. Si Rafi Tulfo po sa Radyo 5. Sa Wanted sa Radyo. Ma'am, sir, andito po yung si Miss Helen Grace Lascano. Siya po yung pasahero na aksidente po sa loob ng inyong bus na ngayon daw po hindi siya binibigyan ng tulong. Sir, opo. Okay? Opo. Sir, pakitulungan po. Darating po siya dyan. Sasamahan po namin. Ibigay niyo po yung narapat na tulong. Okay, sir? Opo. Kailan ho ba kayo nandyan, sir? Bukas po. Sige, bukas darating po kami dyan. Salamat po, sir. Bukas darating kami. Thank you po. Sige, ma'am, sasamahan namin kayo bukas. Doon po kay Mr. De Mesa mismo, yung operations manager, para sa tulong sa RRCG. Okay? Thank you. Thank you po, sir. Thank you. Okay, Thank you next po. pasok. Ganito, dapat tayo mabilis. Hindi yung ang gusto nyo mangyari, Odette, di ba? Ang gusto nyo mangyari, mag-uusap kami hanggang sa maubos yung alas 4. O, pasok pa. Di makakapasok pa tayo. Ganito, masikip, pasok, tuloy-tuloy. O, kung pinatulang ko yung gusto nila, Odette, na habang nagtatawag sila, bante tayo ng banter. Eh di, kawawa naman itong mga nag-aantay sa labas. Ito mga SG ata, Diba? ito tama ba? Mga security guard sila. Sige. O, pakibilisan nyo, Go. Carol, Odette. Sige po, Diba? sino po ang spokesperson? Okay, ito, mga SG. Ilan sila? SG to. 4 sila. Magandang hapon po sa inyo, mga SG. Itong magsalita nakaitim. Sige. Yes, sir. Ang pangalan niyo po, sir? Gabito Marcelino po, ma'am. Sir. Mr. Marcelino. Ano po yung reklamo niyo, Mr. Marcelino? Ang rinireklamo po namin, sir, yung amin po sahod na mula po August 1 to hanggang 31 po, sir. Hindi po binibigay. So, isang buwan, buwan. Hindi po nabibigay. 43 days na. Kung Opo. Bakit daw delayed? Ang kinukuha po nila, sir, maniningil pa daw po sila sa kliyente. Mali yan. Bago. Yan ang palaging sinasabi na palusot ng mga delayed magpasahod ng mga agency. Hindi pa kasi nagbabayad ng kliyente. Hindi niya po problema yun. Nakapagbigyan ho kayo ng inyong serbisyo, problema na nila maghanap ng pang-abono. Sa katunayan, sir, yung nung Biyernes po, may nagpunta po dito na kasama namin na 2. Ang ginawa po ng agency, bali, ayun lang po ang binayaran nila. Tapos kami pong mga ibang security, bali nasa 300 po kami. Uy, ang binigay po sa amin, partial lang po na 5,000. Bali yung kakulangan, hindi pa po nila masabi sa amin kung kailan nila ibibigay. Nakakawa naman po yung mga pamilya namin. Hindi yung namin masustintuhan. Totoo yan. So yun ang palagi nilang binibigay na dahilan sa inyo dahil hindi pa nagbabayad ng kliyente. Opo. Hindi pa daw po nakakapagbayad. Kami po ay security po sa may Pasig, sa government po ng Pasig, lahat po ng security sa Blackwater Government po. ng Pasig? Opo. Itawagan natin si Mayor Eusebio. So patay sila ngayon. So ang sinisisi nila si Mayor Eusebio, hindi pa rin nagbabayad. Hindi pa daw po nakakasingil. Wala pa daw. Totoo naman kaya? Hindi po namin, sir. Kasi so, sarado ba yung Pasig ngayon, Odette? Sarado pa yung Pasig office? Ito na naman tayo. Gusto nyo namang magbabanter kami hanggang magsarado. Hanggang matapos tayo. Walang mangyari. Di ba? Sir, sorry sir. Suspended po kasi yun ang problema ko na naman tumana sa kabilang booth. Okay. So, ano mangyayari dito? Magbabanter kami hanggang umupo. Tapos, 1 minute na lang. 1 minute na lang. Di ba? Anong gagawin natin? So, pasamahan na lang siguro sila. Okay.
Eusebio, dapat tatawagan natin yung di ba? Hindi yung Blackwater. Tatawagan natin yung Mayor Eusebio para magkaalamanan. Kasi yung Mayor's Office makakapagbigay ng definite na kasagutan kung ano ba talagang nangyari. Totoo ba na delayed ang pagbayad nila? O baka naman nagde-delay-delayan lang kunyari, sinasabi lang ng Blackwater, pero wag ka, bayad na pala yung sila Mayor Eusebio, iniipit lang nitong Blackwater, baka pinangsugal, pinangkasino ng mga taga Blackwater. Yun ang problema. masaklap doon. Hindi, maraming ganun mga agency na yung pambayad, sweldo sa mga empleyado, nagastos na, inano na, pinangkasino sa RW, pinangkasino na, ano ba yung mga kasino malalaki dyan? Soler. Kaya kung tatanungin, dapat yung mga malalaking kasino na dyan, totoo po ito, iba na dapat lahat ng Pilipino sa mga malalaking kasino na yan. Kung tutuusin. Dahil salot naman talaga yan. Sorry salot talaga yan. Dapat ang payagan na magsugal yung mga foreigner. Yun, sila na lang. Parang sa Singapore. Singapore, kapag ikaw ay residente doon, hindi ka pagsusugalin. Ay, dapat ganun yung mga locals, no? Bawal. Dito, wala. ang mga locals ang pinagsusugal. Ang mga taga-gobyerno ang pinagsusugal. Kaya ang nangyari, corruption left and right. Hindi nga, maraming tayong alam na mga taga-agency, totoo to sir, mga boss sa mga agency na kaya hindi nakapangpasweldo ng tamang oras sa mga empleyado nila, sa mga SG, dahil nandoon sa Soler, nandoon sa RW, kung ano pa mga kasino. Nandyan, laman ng mga kasino. O, kaya nga yung mga kasino na yan dapat ipagbaban na, di ba nagkaroon pa ng patayan dyan dahil nga nagwala yung isang sugarol dyan. Iban na sana ang lahat ng mga Pilipino dyan sa kasino na yan. Ang pwede magsugal, lahat ng foreigner. Diba? Kasi sila naman talaga ang kasi mga foreigner, tapos sugal, di uwi na sila ng bansa nila, di walang nagrabyado. At least, makakatulong pa tayo sa employment, pero at least hindi natin mahihikayat na. Anong nangyari, nakakapagbigay nga tayo ng employment dyan sa kasino. Di ba? Yung mga empleyado natin, kinukuha ng employee sa kasino. Pero, yung mga pumapasok din dyan, mga empleyado din, na kapag naubos na yung kanilang pansugal, wala na silang trabaho. Ganon din. Nagpapasok na tayo, nagbibigay tayo ng trabaho sa mga employee dyan sa kasino, pero yung mga nagsusugal, yung mga nagsusugal, mga empleyado rin, na kapag naubos, nawawalan trabaho. Di ba? Pwede bang magpasa ng ganung batas? Anyway. Sinabi ko na yun dati sa action sa tanghali. Sabi nung isang congressman, hindi raw malabo raw kasi hindi sapat yung kita ng mga foreigner para magbuhay ng mga kasino natin. Di bakit pa tayo nagtatayo ng kasino left and right dito? Kundi ba naman mga bulol kayo mga congressman, mga mambabatas, bulol. Tatayo kayo ng napakaraming kasino para ang magbubuhay yung mga residente rito na nakikita nyo namang sitwasyon sa ating bansa. Left and right ng pagnanako, left and right ng patayan, left and right ng mga akyat bahay, salisi, snatching. Anong dahilan yan? Sugal. At anong dahilan, Odette? Bakit wala tayong natatawagan? Banter. Tapos na. Sarado kasi ang City Hall ngayon. Sorry okay, po, sige, sir, sasamahan po namin kayo, sir. Nagbabante sana ako para habang tinatawagan. Kasi wala ko talaga. Hindi nakuha sa banter namin. Suspended po kasi lahat na ngayon. Sasamahan na lang po namin kayo, sir, sa SOSYA para maayos yung problema. Salamat po. Salamat po. Pasensya na po. Pasensya na. Si Nanay Christopher Min na po susunod. Ako po si Nina Taduran. Kapitulo po, mabuhay tayong mga Pilipino. Sigurado na uurong ang iyong tapang, panigurado na mawawala ang iyong yabang. Dahil walang ligtas ang mga tiwali, kung patuloy yung ipapamuhay ang maling gawi. Kagawad na napapalasubas na polis, kung sintidor na chairman, lahat dyan na alis. Manyak na HR, pugaw at adik ng upo ng si Rapi at si Ninya ang